Nasaan ako? Dapat nasa lugar ako ng pagsusuri. Pagguho ng bundok. Hindi ito panaginip. Napunta ako sa ibang panahon. Shenfeng din ang pangalan ng dating may-ari ng katawang ito. Bahala na. Alamin ko muna ang sitwasyon. Sa utos ni Ginoong Li, ang gobernador ng Liangzhou, upang maibalik ang populasyon sa mga bayan sa hangganan, at madagdagan ang mga nakarehistrong mamamayan. Pinatutupad ang batas sa pagpapares para sa kasal. Ang sino mang lalaking ipinatapon sa lungsod ng Heisha na wala pang asawa, ay maaaring pumili ng isang babae mula sa mga ipinatapon upang maging asawa. Sa bawat karagdagang asawang kukunin, tataas ng 3 dan ng butil ang taunang buwis ng sambahayan. Iyong nakasuot ng asul. Malaki ang balakang, siguradong madaling magkaanak. Akin na siya. Kunin mo iyong matipunong nasa kanan. Iyong natitirang mga payat, hindi man lang nagkakahalaga ng 30 tael. Si Kuya Ho ang masusunod. Matindi ang pagguho ng apog, pero maganda ang kalidad. Iyong mga itim ay batong may karbon. Malamang may lantad na minahan ng karbon sa itaas ng ilog. 12 lang ang mga sundalo. Luma ang kanilang kagamitan. Lupain ito ng mga ipinatapon. Buwis lang ang pakialam ng pamahalaan, hindi kung mabuhay o mamatay ang mga tao. May pagkakataon dito, pero hindi sa pagsasaka. Nasa yamang nasa ilalim ng lupa. 5 na lang sila. Lumapit agad ang gustong pumili. Unahan sa pagpili. Ang hindi mapili ay ibabalik sa bilangguan. Akin na ito. Ito ang gusto ko. Mas malaman ito. Siya ang kukunin ko. May kukuha pa ba? Kung wala, ibalik sila sa bilangguan. Kahit pagsamahin ang dalawang ito, wala pang 150 G ng timbang. 30 tael ang buwis sa pagkuha ng isa. 60 kapag dalawa. Sinong may gusto? Ako, ayoko. May kalyo sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo. Hindi ito makapal na kalyo. Nabuo ito sa matagal na paghawak ng pilak na karayom. Maayos pa rin siya kahit nasa bilangguan. Malinaw na mahusay ang pagpapalaki sa kanya. Pinagsasabay ang 3 tusok bilang isa. Paraan iyan na tanging bihasang manggagamot ang marunong. Hindi karaniwang mga babaeng magsasaka ang mga ito. Mga taong may sariling espesyal na kasanayan sila. Kukunin ko silang dalawa. Anong sinabi mo? 60 dan ng butil iyon para sa dalawa. Kaya mo bang magbayad ng 60 dan? Nakasulat sa kautusan na sa susunod na taon pa sisingilin matapos ang kasal. Ang mismong teksto ng batas, ang mga nagpakasal ay ilalagay sa talaan sa susunod na taon. At saka sisingilin ng buwis sa bawat tao. Hindi kailangang magbayad ngayong taon. Toong iyan ang nakasulat sa batas. Pero kailangan mo pa ring magbayad ng 60 dan sa susunod na taon. Walang maaaring kulang kahit isang butil. Sa susunod na taon na natin problemahin iyon. Sa ngayon, iuuwi ko muna sila. 2 asawa ang kinuha ng lalaking apelyidong Shen. Tingnan natin kung paano mo sila bubuhayin. Pagdating ng panahon, kapag namatay sa gutom ang 2 babaeng iyan, mapupunta pa rin sila sa akin. Ama siya, kung hindi mo kami kayang buhayin, bakit hindi ka pumili ng isa lang? Ano ang pangalan mo? Su Jingyu. Ikaw, Ye Xiaohei. May kalyo sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo mo. Hindi iyan galing sa gawaing bukid. Nabuo iyan sa matagal na paghawak ng pilak na karayom. Manggagamot ang ama mo. Paano mo nalaman? Ang paraang 3 karayom sa isa para ituwid ang nilensad na buto. Hindi alam ng karaniwang magsasaka ang ganitong paraan. Galing ka sa pamilya ng mga manghahabi. Hindi kayo pabigat. Ang isang bihasang manggagamot ay nakagagamot. At ang isang bihasang manghahabi ay nakagagawa ng tela. Bigyan ninyo ako ng 3 buwan. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang kayang ipalit ng kaalaman at kasanayan. Matitirhan ba talaga ito? Wala nang ang bubong. Mas mabuti pa rin kaysa bilangguan. Putik lang na hinaluan ng damo ang ginamit sa dingding. Kulang sa lagkit, kaya pala ganito karami ang bitak. Xiaohei, humanap ka ng licorice. Kung mas marami, mas mabuti. Jingyu, maghukay ka ng isang hukay sa harap ng pinto. Hindi kailangang malalim. 2 dangkal lang ay sapat na. Para saan ang hukay? Para salain ang tubig. Tiyak na hindi maaaring inumin ng direkta ang tubig dito. Bakit pa natin aayusin ang bahay?
Baka hindi rin naman tayo mabuhay ng matagal. Dahil isa akong manggagawa. Hindi nabubuhay ang isang manggagawa para lamang manatiling buhay. Sa pagsikat ng araw bukas, lalabas tayo ng lungsod para suriin ang mga likas na yaman. Ngayong gabi, tapusin muna natin ang bubong. Humayo ka at humanap ng licorice. El Lumino na ang tubig. Kayang linawin ng buhangin at uling ang tubig. Pagsasala ang tawag dito. Sinisipsip ng uling ang mga dumi at masamang amoy. Sinasala naman ng buhangin at bato ang malalaking partikulo. Pero hindi pa rin maaaring inumin ng direkta ang tubig na ito. Pakuluan muna natin bukas bago inumin. Kahit paano, hindi na tayo iinom ng maputik na sabaw. Sa paraan ng pagsasalita mo, hindi ka parang isang ipinatapon sa lungsod ng Asia. Bukas, mamulot pa kayo ng marami nito sa labas ng lungsod. Malaki ang mapapakinabangan natin dito. Ang buong patong na ito sa pampang ng ilog ng karbon ay batong may halong karbon. May lantad na minahan ng karbon sa itaas ng ilog. Hindi bababa sa 40% ang kalidad ng batong bakal na ito. May apog din dito, pati ang mga lumang batong naguho mula sa pader ng lungsod. Ano ang karbon? Isa itong panggatong na mas matagal masunog kaysa uling. Kapag may karbon, makapagpapaandar ako ng hurno. Kapag may hurno, makagagawa tayo ng apog. At kapag may apog, makagagawa tayo ng semento. Sementong mas matigas pa kaysa bato. Ano naman ang semento? Malalaman ninyo bukas. Sa ngayon, mamulot muna kayo ng maraming abuhing puting bato. Kung mas marami, mas mabuti. Apog ang mga iyon. Ito ang hernong pang-apog. Gawa ito sa bato at dilaw na putik. Ihahulog ang apog mula sa itaas. At susunugin ang karbon mula sa ibaba. Pagkatapos sunugin ng isang araw at isang gabi, magiging buhay na apog ang batong apog. Habang pinapaputok ang apog, hahaluan ito ng luwad. Kapag sinunog at dinurog hanggang maging pulbos, magiging semento iyon. Nakakita na ako ng buhay na apog sa paggawaan ng hurno sa Liangzhou. Ginagamit iyon ng mayayaman sa pagpapaputi ng kanilang mga dingding. Pero ano naman ang sinasabi mong semento? Haluin ang semento, buhangin at tubig. Pag natuyo, mas titigas pa ito kaysa bato. Girong Ma, kailangan kong pangunahan mo ang mga tao sa pagtatayo ng hernong ito. Girong Joe, kailangan kong gumawa ka para sa akin ng malaking martilyo. At ilang piraso ng bakal. Iyon ang mga kailangan natin. Sasali ako. Mas mabuting magpakapagod ng 3 araw kaysa maupong naghihintay ng kamatayan. Kung kumikilos na si matandang bakal, kikilos din ako. Naghihintay lang din naman tayo ng kamatayan kapag wala tayong ginagawa. Hoy, Shen, narinig kong magpapaandar ka raw ng hurno. Akala mo ba isa kang mayamang tagapangasiwa? Bakit? Hindi ba ako maaaring dumalaw para tingnan ka? Lumabas ka ng lungsod kaninang umaga. At nag-uwi ng isang banta ng walang kwentang bato. Nabaliw ka ba sa gutom o nabulag sa kakabugbog? Kung wala kang kailangan, tumabi ka. Tatapakan mo ang guhit ko. Matigas talaga ang bibig mo, bata. Tingnan natin kung hanggang kailan ka mananatiling matapang. Hindi ka ba natatakot sa kanya? Bakit ako matatakot? Kamao lang ang alam niyang gamitin. Samantalang ako, may mga guhit at plano. Ngayon ang opisyal na pagsisindi ng hernong pang-apog. Susunugin ng isang araw at isang gabi ang apog kasama ng karbon. Sa oras ding ito bukas, may lalabas na natin ang laman ng hurno. Kapag nagtagumpay tayo, magkakaroon ng semento ang lungsod ng Asia. Isang bagay na mas matigas pa kaysa bato. Ano ang magagawa ng semento? Makagagawa ito ng matitibay na pader. Makapagtatayo tayo ng mga bahay. Makapaglalatag tayo ng mga kalsada. At hindi natatagas ang bubong ng bahay ninyo kapag umuulan. Ngayon, ilagay na ang mga materyales. HMPH. Ang pagsunog ng bato ay magbibigay lang sa iyo ng banta ng durog na bato. Tingnan natin kung paano mo aayusin ang gulong gagawin mo. Ano ito? Bakit parang nabuhay ang bato? Umiinit ang apog kapag nahaluan ng tubig. Kayang pumatay ng mikrobyo at peste ang init na ito. Susunod, gagamitin ko ito para gumawa ng semento.
Pagsapit ng bukas ng umaga, magiging bato ang tipak na ito. Magiging bato ang putik, Batang Shen, kapag nagawa mong gawing bato ang putik na ito. Yuyuko ako sa iyo ng 3 beses. Hindi mo kailangang yumuko. Kapag nagtagumpay ito, tulungan mo akong magtayo ng isang mas malaki at nakulang hurno. Talagang naging bato. Mas matigas pa kaysa bato. At hindi man lang ito sinunog, pinatuyo lang ang malabnaw na putik. Anong klaseng pamamaraan ito? Hindi ito salamangka. Semento ito, Ginoong Maria. Naniniwala ka na ba ngayon? Oo, naniniwala na ako. Batang Shen, Ginoong Shen, sabihin mo kung paano itatayo ang hurnong pangladrilyo. Dadalhin ko agad ang mga tao para itayo iyon. Kahawig ito ng hurnong pang-apog. Pero kailangan itong mas malaki at mas eksakto. Hindi laryong putik ang gusto kong gawin, kundi asul-abong ladrilyong pinaputok sa napakataas na temperatura. Mas matigas pa ito kaysa sa gawa ng hurno ng pamahalaan. Kapag pinagsama ang semento at asul-abong ladrilyo, makagagawa tayo ng tunay na permanenteng gusali. Huwag mong hawakan. Kapag natuyo iyan sa kamay mo, hindi na madaling mahugasan. Bumalik ka bukas ng umaga para tingnan. Ito ay mas matigas pa kaysa sa dating pader ng lungsod. 8 taon na ako sa lungsod ng Asia. Ngayon lang ako nakakita ng butas sa pader na nasurhan ng ganito katibay. Binibining ye, may dala akong 2 gin ng kayumangging bigas. Maaari ko bang ipalit ito sa kaunting pulbos na panapal sa pader? Guguho na ang sirang pader ng bahay ko. Sa kayamanang ito na lang nakasalalay ang buhay namin. Huwag kayong mag-alala, Lolo. Ayon sa patakarang itinakda ni Ginoong Shen, may pagpapalit ang 2 gin ng butil sa isang supot ng pulbos. Maglagay po kayo rito ng tatak ng daliri. Nakita mo ba? Ito ang tinatawag na kredibilidad. Naniniwala silang katumbas ng 2 gin ng butil ang sementong ito. Kaya handa nilang ibigay sa atin ang kanilang pagkain. Kapag naitatag na ang tiwala, magkakaroon ng kalakalan ang lungsod ng Asia. Sapat ng kainin sa loob ng kalahating buwan ng butil na nakuha natin ngayon. Pero naipagpalit mo na ang lahat ng pulbos na semento. Ano ang ipagpapalit mo bukas? Patuloy na gagawa ng semento ang hurnong pang-apog bukas. Dodoblehin natin ang produksyon, at sisindihan ang hurnong pangladrilyo pagkaraan ng 3 araw. Mas mahalaga ang ladrilyo kaysa semento. May pagpapalit ang isang asul-abong ladrilyo sa 2 gin ng butil. Sigurado ka bang makagagawa ka ng asul-abong ladrilyo? Oo, unang hakbang lang ang semento. Ikalawang hakbang ang ladrilyo. Ikatlong hakbang ang bakal. Kapag natapos natin ang 3 hakbang, hindi na magiging lupain ng mga ipinatapon ang lungsod ng Asia. Kapag talagang nagawa mo iyon, tutulungan kita. Nakatulong ka na. Ang mga pansalang ginawa mula sa mga lumang basahan ang nagbigay sa mga manggagawa ng malinis na tubig. Hindi sila nagtatae, kaya may lakas silang magtrabaho. Tulong na iyon. Mas mataas ng husto ang kailangang temperatura ng hurnong pangladrilyo kaysa sa hurnong pang-apog. Kailangan itong umabot ng lampas 1,000 degree upang makagawa ng asul-abong ladrilyo. Dapat itayo ang dingding ng hurno gamit ang pinakamainam na mga laryong lumalaban sa apoy. Kailangang paulit-ulit na pukpukin ang dilaw na putik na may pinong buhangin bago ilagay sa hulmahan. Ano ang 1,000 degree? Ibig sabihin, mas matindi pa ang apoy kaysa sa hurnong pang-apog. Kapag nakita ninyong naging asul-abo ang mga ladrilyo, ibig sabihin ay umabot na sa 1,000 degree. Tiyaking siksik na siksik ang 4 na sulok. Kapag ipinasok sa hurno ang hilaw na ladrilyo, pinakamadaling mabiyak ang mga gilid at sulok. Kailangang mahusay na masahin at pukpukin ang putik. Kailangang siksikin ng husto sa hulmahan. At dahan-dahan itong alisin sa hulmahan. Tandaan ninyo, sa ganitong paraan ay maaaring umabot sa 70% ang pumapasang produkto. Ang mga hilaw na ladrilyong ito ay mas pantay pa kaysa sa ginawa ko noon sa paggawaan ng hurno sa Liangzhou. Hindi ito dahil sa husay ng kamay. Dahil ito sa hulmahan. Kapag pare-pareho ang sukat ng mga hulmahang kahoy, magiging pare-pareho rin ang mga ladrilyong ilalabas mula rito. Kapag pare-pareho ang sukat, magtutugma ang mga puwang sa pagitan ng ladrilyo kapag nagtatayo ng pader. Iyan ang tinatawag na standardization.
Ang itinatayo natin ngayon ay hernong pangladrilyo. Sa semento at asul-abong ladrilyo. Makapagtatayo tayo ng tunay na bahay. Hindi bahay na putik, kundi bahay na ladrilyo. Kayong 5 o 10 taon nang nakatira sa lungsod ng Asia. Nakakita na ba kayo ng bahay na ladrilyo? Pagkatapos ng araw na ito, magkakaroon ng lungsod ng Asia ng kauna-unahang bahay na ladrilyo. Hindi ka pa ba matutulog? Ang unang pagpapaputok ang pinakamahalaga. Kapag hindi na kontrol ng maayos ang temperatura, maaaring maging marupok ang ladrilyo o hindi maluto ng husto. Kailangan kong makita mismo ang pagbubukas ng hurno. Sinabi mong magkakaroon tayo balang araw ng tubig na dumadaloy sa mga tubo. Totoo ba iyon? Totoo. Gagamit tayo ng bakal na tubo bilang pangunahing daluyan. At bomba ng tubig sa halip na umasa sa natural na taas at bagsak ng tubig. Sisilaing mabuti at didisinfektahin ang tubig ilog bago ipadala sa buong lungsod sa pamamagitan ng mga tubo. Kapag binuksan ng gripo saan man sa lungsod, malinis na tubig ang lalabas. Kapag dumating talaga ang araw na iyon, mas maganda pa ang lungsod ng Asia kaysa sa kabisera. Darating iyon, unang hakbang ang hernong pangladrilyo. Maghanda ng patayin at selyuhan ang apoy. Asul-abong ladrilyo. Tunay na asul-abong ladrilyo. Mas matigas pa kaysa sa ginawa ng hurno ng pamahalaan sa Liangzhou. Mula sa araw na ito, may sarili ng ladrilyo ang lungsod ng Asia. Isang ladrilyo kapalit ng 2 gin ng butil. Lintik, may ladrilyo at semento na ang lalaking apelyidong Shen. Mapipilitang makipagpalitan sa kanya ang lahat ng tao sa lungsod. Pagsapit ng susunod na taon, hindi na ako ang masusunod sa lungsod ng Asia. Kuya Ho, may kwaderno ang batang iyon. Nakasulat doon ang lahat ng formula. Pupunta tayo ngayong gabi. Ako mismo ang manggana sa pag-agaw ng kwaderno. Kapag lumaban siya, patayin ninyo. Dahan-dahan lang ang pagkilos. Kapag nakuha na ang kwaderno, huwag kayong lumikha ng ingay. May tao, napakaraming yabag. Dumating si Zhou Ho para agawin ang formula. Jing Yu, gisingin mo si Xiaohei. Durugin ninyo agad hanggang maging pulbos ang lahat ng natitirang tipak ng apog. Tuyo ang pulbos ng apog. Takpan ninyo ang mukha ninyo ng basang tela. Hoy, Shen, ibigay mo ang formula. Gusto mo ng formula? Sige, ibibigay ko sa iyo. Huwag kayong matakot. Ang mga mata ko, lintik, tulong. Hindi rin ako makakita. May lason ng puting pulbos na ito. Napapaso ako. Narito ang formula, 3 bahagi ng apog sa 1 bahagi ng luwad. Tandaan mo, nakikiusap ako, palampasin mo ako ngayon. Sa susunod na pumunta ka rito, kukunin ko ang buhay mo. Lumayas ka. Sinabi mong sa susunod ay hindi na pulbos ng apog. Ano pa ang mayroon ka? Wala pa sa ngayon, pero malapit na. Kailangan ko ng bakal. Kailangan ko ng asero. Ang susunod nating pananggalang ay kailangang walang makalalaban. Hihintayin kong makita iyon. Isang saboy lang ng apog ni Batang Shen. Napasubsob ang lahat ng 9 na tao. Lumuhad pa si Zhou Ho at tinawag siyang amo. Ipagpatuloy ang pagpapaandar ng hernong pang-apog. Mula ngayon, dodoblehin ang produksyon ng semento. Bukod pa roon, magtatayo ako ng 1 pugon para sa pagtunaw ng bakal. May 3 kondisyon sa pagpili ng lugar para sa mataas na pugon. Dapat malapit sa pinagkukunan ng tubig. Dapat malapit sa minahan ng bakal. At dapat mas mataas kaysa sa antas ng baha. Natutugunan ng lugar na ito ang lahat. Ang gulod sa kabilang pampang ay 1 lantad na minahan ng bakal. Ang karbon sa pampang ng ilog ay maitutulak papunta rito gamit ang car itong may 1 gulong. Ilalagay ang gulong tubig sa ibabaw ng ilog. Iikutin ito ng agos, at papaganahin ng gulong tubig ang malaking bag ang hangin. Sa ganitong paraan, hindi na ito kailangang hilahin ng tao. Mas malaki pa ang pugong ito kaysa sa hernong pangladrilyo. Gaano kataas ang kailangang temperatura? Ang tunaw na punto ng bakal ay 1,148 degree. Kapag hindi umabot sa temperaturang iyon, mananatili lamang na namumulang bato ang batong bakal. Kailangang umabot ng lampas 1,300 degree ang mataas na pugon.
Mas mataas iyon ng 30% kaysa sa hernong pangladrilyo. Tama. Kaya kailangang gamitin ang pinakamainam na lupang lumalaban sa apoy bilang panloob na sapin ng pugon. Kailangang lagyan ng bakal na pintuang pinalalamig ng tubig ang labasan ng tunaw na bakal. Mag-iiwan ng hungkag na espasyo sa loob ng bakal na pinto at pupunuin iyon ng tubig. Gaano man kainit ang tunaw na bakal, hindi nito matutunaw ang pinto. Gurong Joe, kailangan ikaw mismo ang gumawa ng bakal na pintuang ito. Bakal na pintuang pinalalamig ng tubig. Paano mo naisip ang paraang ito? Nabasa ko sa isang aklat. Pantayin muna ang pundasyon. Maganda ang pagkakakagat ng mga gear na ito. 30 taon akong nagtrabaho sa paggawaan ng hurno sa Liangzhou. Pero hindi pa ako nakakita ng gulong tubig na ginagamit sa pagbubuga ng hangin. Matagal nang ginagamit sa timog ang lakas ng tubig para sa pagbubuga ng hangin. Hindi tumitigil ang agos araw at gabi. Napapagod ang tao, pero hindi napapagod ang lakas ng tubig. Iyan ang pinakamalaking bentahe ng mataas na pugon kumpara sa karaniwang pugon ng panday. Mas malakas pa ang bagang ito kaysa kapag si Panday Joe mismo ang humihila sa bagang hangin. Ayos na, walang problema ang gulong tubig. Gumagawa ng semento ang hernong pang-apog. Gumagawa ng asul-abong ladrilyo ang hernong pang-ladrilyo. At ang mataas na pugong ito ay gagawa ng bakal. Matingkad na puti ang apoy at may asul na ubod. Sa temperaturang 1,300 degree, matutunaw ang batong bakal. Malapit na. Tunaw na bakal. Tunay na tunaw na bakal. 20 taon na akong nagpapanday. Pero hindi pa ako nakakita ng bakal na umagos na parang tubig sa ilog. Sulit na ang buhay ko. Nakita ko mismo ang pag-agos ng tunaw na bakal. Ito ang bakal. Pagkatapos ng unang pugon, magkakaroon ng ika-100 pugon. At ika-1,000 pugon. Tuturo mo ba sa kanila ang lahat ng teknolohiyang ito? Dahan-dahan, isang hakbang sa bawat pagkakataon. Itatag muna natin ang mga pangunahing industriya. Karbon at apog, semento at ladrilyo, at bakal. Kapag naging matatag na ang mga pundasyong ito, saka natin ituturo ang mas mataas na teknolohiya. Mas mataas na teknolohiya, iyon ba ang bagay na nasa guhit mo? May bakal na tayo, panahon na para gawin ito. Sa itong baril, mahigpit na ipinagbabawal ng korte ang pribadong paggawa ng mga baril. Ang lihim na paggawa ng baril ay katumbas ng paghihimagsik. Maaaring madamay ang siyam na salin ng pamilya, kaya tayong dalawa lang ang dapat makaalam. Alam din ni Su Jingyu. Hindi niya ito ipagsasabi. Paano iikot ang silindrong ito? May 6 na silid ng bala sa silindro. Sa bawat pagpindot sa gatilyo, iikot ito ng isang silid. Babagsak ang martilyo, at paputok ang bala. Maaari itong magpaputok ng 6 na sunod-sunod. 6 na putok nang hindi nagkakarga muli. Ang mga musket sa paggawaan ng sandata ay kailangang kargahan ulit pagkatapos ng bawat putok. Ang bagay na ito sa iyo. Isang tao lang ang katumbas na ng 6 na taga-baril ng musket. Tatanggapin ko ang trabahong ito. Pero may isang kondisyon ako. Kailangang iputok paitaas ang unang bala. 20 taon na akong panday. Pero hindi ko kailanman naisip na gumawa ng bagay na pumapatay ng tao. Kung gagawa tayo nito, ipaalam muna natin sa langit. Ihahandog natin sa langit ang unang putok. Pitong araw na, buong buhay akong gumagawa ng bakal. Pero hindi pa ako nakagawa ng ganito copy ng mekanismo.
Hindi lamang sa lungsod ng Heisha. Wala nito sa buong prepektura ng Liangzhou. Mga 2.5 gin ang bigat. Susubukan natin ang baril bukas ng gabi. Pumunta tayo sa abandonadong minahan sa labas ng lungsod. Tawagin ba natin si Su Jingyu? Tawagin mo siya. Alam na rin naman niya. At isa siyang manggagamot. Kung magkaroon ng problema sa pagsubok, naroon siya para tumulong. Ito ang unang putok. Mas malakas pa sa kulog ang tunog. 10 ulit na mas malakas kaysa sa musket ng pagawaan ng sandata. Susubukan natin sa ikalawang putok ang katumpakan. Ginoong Shen, ngayong nasa iyo na ang kayamanang ito. Tila talagang malapit nang magbago ang mundo, pero dapat lamang itong gamitin sa kritikal na sandali. Ginawa ko ang mga bala gamit ang pinakapayak na pamamaraan. 60% lamang ang pagiging maaasahan nito. Maaaring gawing tanso ang panlabas na basyo, at maaaring hulmahin sa tingga ang ubod. Sapat na ang mineral na napulot natin sa pampang ng ilog. Pero para sa pinakamahalagang bahaging nagpapasimula ng putok, kailangan natin ng 2 pangunahing materyales. Sa ngayon, hindi natin magawa o mapalitan ang 2 iyon. Maaari nating pagtiyagaan ang pulbura bilang pampatulak. Pero hindi nito magagawa ang kapsulang panimula. Paano natin maitataas sa 100% ang pagiging maaasahan? Maliban na lamang kung makagawa tayo ng mercury fulminate. Pero kailangan ng laboratoryong pangkimika para makagawa nyon. Mga beaker, test tube, distiller, nitric acid at mercury. Imposibleng makumpleto ang mga iyon sa lungsod ng Heisha. Kailangan muna nating hintay ang ganap na mabuksan ang mga rutang pangkalakalan upang makabili ng mga kemikal mula sa kanlurang rehiyon. Maaaring abutin ng kalahating taon o 1 taon. Ano ang gagawin natin habang naghihintay? Magsandig tayo sa industriya. Pansguro lamang ang pistola. Ang tunay na sistema ng depensa ay binubuo ng pader, mga panang makina at katapulta. Hindi kailangan ng maseselang pyesa ang mga sisidlan ng pulbura at iba pang kagamitang ito. Hindi rin kailangan ng mercury fulminate, bakal, kahoy at itim na pulbura lamang ang kailangan. Ang susunod nating gagawin ay gawing isang kuta ang lungsod ng Heisha. Sino ang gumawa ng mga ladrilyo at bakal na ito? Gusto kong makausap ang namamahala sa inyo. Ako si Wang Yukai, isang naglalakbay na mga ngalakal mula sa Liangzhou. Narinig kong may magagandang ladrilyo at bakal na ginawa sa lungsod ng Heisha. Kaya sadyang lumihis ako ng daan para makita ang mga ito. Maaari ko bang itanong kung kayo si Shenfeng? Ginoong Shen. Ako nga si Shenfeng. Ginoong Wang, napagod kayo sa malayong paglalakbay. Malaya ninyong suriin ang mga ladrilyo at bakal. Diretso kayong kausap, Ginoong Shen. Magkano ang asul-abong ladrilyo? 1 ladrilyo kapalit ng 2 gin ng halo-halong butil. O 1 ladrilyo kapalit ng 1 gin ng magaspang na asin. Masyadong mahal. Sa hurno ng pamahalaan sa Liangzhou, 1 ladrilyo ay katumbas lamang ng 1.5 gin ng halo-halong butil. Ginoong Wang, kinatok ninyo kanina ang ladrilyo ko. Ano ang tunog kapag kinatok ang ladrilyo ng hurno ng pamahalaan sa Liangzhou? Mapurol. Ang ladrilyo mo ay malinaw at malutong ang tunog, parang kumakatok sa bato. Dahil pinaputok sa napakataas na temperatura ang aking asul-abong ladrilyo. Doble ang tigas nito kumpara sa ladrilyo ng pamahalaan. At gumagamit ng semento sa pagtatayo ng pader. Kapag natuyo, mas matigas pa ito kaysa ladrilyo. Ang pader na gawa sa ladrilyo ng hurno ng pamahalaan sa Liangzhou ay kayang gibay ng martel yung bakal. Pero ang pader na gawa sa semento, kahit utusan mo ang mga kawal na may palakol na itulak iyon, hindi nila mapababagsak. Magkano naman ang semento? 1 gin ng semento kapalit ng 1.5 gin ng halo-halong butil. O 1 gin ng semento kapalit ng kalahating gin ng magaspang na asin. Ang 1 gin ng inggit na hilaw na bakal ay katumbas ng 3 gin ng halo-halong butil. Ang 1 gin ng inggit na pinong bakal ay katumbas ng 10 gin ng butil. May pinong bakal ka rin. Ang 100 ulit na pinanday na bakal ng pagawaan ng sandata sa Liangzhou ay kailangang tupiin at pukpukin ng 12 beses. 10 araw bago makagawa ng 1 piraso. Ang pinong bakal ko naman ay nakagagawa ng 1 pugon sa loob ng 3 araw.
Ginoong Shen. Talagang panang mahuhusay na tao ang lungsod ng Heisha ninyo. Kapag dinala ang semento sa lungsod ng Liangzhou, pag-aagawan ito ng pagawaan ng sandata at ng kagawaran ng pananalapi. Napakahalaga ng produktong ito. Ang kailangan lang malaman ni Ginoong Wang ay kaya ng lungsod ng Heisha na tuloy-tuloy na mag-supply. Gaano man karami ang kailangan mo, ibibigay namin. Alak na panlinis ito. Ginawa ito sa pamamagitan ng pagdistila ng butil. Kapag ipinahid sa sugat, makatutulong itong pigilan ang pagnanana. Palagi kang naglalakbay sa mga rutang pangkalakalan. Kaya hindi may iwasang magasgas o masugatan. Regalo ko sa iyo ang bateng ito. Subukan mo. Kapag nagustuhan mo, pag-usapan natin ang maramihang order sa susunod mong pagbalik. Alak ba ito? Hindi. Mas matapang ito kaysa alak. Nakakita ko noon sa mga mangangalakal ng kanlurang rehiyon ng isang uri ng matapang na alak na maaaring sindihan, pero mas dalisay pa rito ang sa iyo. Ginoong Shen, ang bateng ibinigay mo sa akin ay mas nakapagmulat sa akin kaysa sa mga ladrilyo at bakal na ibinenta mo. Babalik ako pagkaraan ng 10 araw at magdadala ng mas marami pang kalakal. Mag-ingat ka sa paglalakbay. Hindi mo naman ibinigay ng libre ang bateng iyon ng walang dahilan, hindi ba? Ang bateng iyon ay libreng panubak na produkto. Kapag nagamit niya at nagustuhan, siya mismo ang hihiling na umorder sa susunod. Bukod pa roon, magbibigay siya sa atin ng libreng publisidad sa lungsod ng Liangzhou. Pinagkakatiwalaan ng ibang mga ngalakal ang salita ng isang kapwa mga ngalakal. 100 ulit itong mas mabisa kaysa sa sarili nating pagbebenta. Ito ang tinatawag na paglinang ng merkado. Lintik, may ladrilyo at semento na ang lalaking apelyidong Shen. Mapipilitang makipagpalitan sa kanya ang lahat sa lungsod. Lalo lamang darami ang butil na maiipon niya. Pagsapit ng susunod na taon, siya na ang masusunod sa lungsod ng Heisha. Kuya Ho, kabayaran iyon sa kalakal ni Wang Yukai. Narinig kong umabot iyon sa 6,000 jin ng butil. Noong nakaraan, natalo tayo ng pulbos ng apog. Sa pagkakataong ito, magsama tayo ng mas marami, 30 tao. Kahit tapakan lang natin siya, mapapadapa natin siya. Bukas ng tanghali, dalhin mo ang 30 tao diretso sa pagawaan ng ladrilyo. Sa harap ng lahat, pilitin mo siyang ibigay ang kabayaran sa kalakal ni Wang Yukai. Kapag tumanggi, wasakin natin ang mga hurno niya. Pero tandaan ninyong lahat, magdala kayo sa pagkakataong ito ng basang tela ang pantakip sa mukha at mga kalasag na kahoy laban sa pulbos ng apog. Hoy, Shen, lumabas ka. May sasabihin ako sa iyo. Zhao Hu, gumaling na ba ang mga mata mo? Bakit napakarami mong dinalang tao ngayon? Ano ang balak mong gawin? Gumaling na, salamat sa iyo. Hoy, Shen, hindi ako naparito ngayon para makipag-away. Naparito ako para makipagkasundo. Ano ang pag-uusapan natin? Ang kabayaran sa kalakal ni Wang Yukai. Narinig kong 6,000 jin ng butil iyon. Ayon sa matagal ng tuntunin ng lungsod ng Heisha, kailangang magbayad ng 10% bayad sa teritoryo ang bawat kalakalan. Bigyan mo ako ng 600 jin ng butil. Pagkatapos, sisiguraduhin kong ligtas ang negosyo mo. Kapag hindi ka nagbigay, huwag mo akong sisihin sa gagawin ko. Zhao Hu, 30 tao ang dinala mo. Akala ko naparito ka para makipaglaban hanggang kamatayan. Protection pala ang hinihingi mong bayad. Maaari rin tayong maglaban hanggang kamatayan. Huwag mong isiping mauulit pa ang ginawa mo sa pulbos ng apog. Nakita mo ba ito? Mga kalasag na basang balat ng baka laban sa pulbos mo. Ano pa ang kaya mong gawin? Ilabas mo ang lahat ng paraan mo. Pulbos ng apog na naman. Walang silbi iyan. Ano yan? Isang tipak lang ng bakal. Hindi ko alam. Mukhang kasangkapang ginawa ng panday. Sinabi ko sa iyo noong nakaraan.
Hindi na pulbos ng apog ang haharap sa iyo sa susunod. Ito na ang susunod na iyon. Ano ba talaga ang bagay na iyan? Pistola ang tawag dito, sa loob ng 20 hakbang. Kapag sinabi kong tatamaan ko ang kaliwang mata mo, hindi tatamaan ang kanan. Sa tingin mo, kayong 30, ilang putok ang kakailanganin ko? Jauho, kung may lakas kang magsama ng 30 tao para makipag-away, mas mabuting dalhin mo silang magtrabaho. Bibigyan ko ang bawat isa sa inyo ng 3 gin ng butil bawat araw. Mas malaki pa ang kikitain ninyo kaysa sa pangongolekta ng bayad sa protection. Gagawin ba ninyo o hindi? Maaari mo rin akong gamitin. Sayang ang lakas mo kung hindi mapakikinabangan. Magbuhat kayo ng batong mineral mula sa pampang ng ilog papunta sa pagawaan. Isang pasan ay 100 gin. 100 pasan sa isang araw. Pagsisimula bukas. Gagawin ba ninyo? Gagawin namin. Narinig ninyong lahat, mula sa araw na ito. Magbabago na ang mga patakaran ng lungsod ng Hesia. Ang gustong kumain ay magpapalit ng paggawa. Ang gustong manggulo, ang winasak na palayok kanina ang magiging kapalaran niya. Nakita ninyo iyon. Kung paano naduraj ang palayok. Ganoon din ang mangyayari sa ulo ng tao. Naintindihan ba ninyo? Naintindihan namin. Mag-iwan ng 6 na siwang sa pader para sa mga panang makina. Maaaring maglagay ng 2 panang makina sa bawat siwang. Ilagay ang himpilan ng bantay sa nakausling bato sa talampas. Ang mga pundasyon ng katapulta. Tapos na. Magkakros ang saklaw ng 2 sa loob ng 300 hakbang sa harap ng bunganga ng lambak, walang patay na anggulo. Humigit kumulang 1.5 shi ang lakas ng paghila. Madali itong mahihila ng karaniwang tao gamit ang paa. Tapos na rin ang aparatong pangkarga ng bagting. Ikutin ang hawakang ito. Magkakagat ang mga ratchet, at dahan-daang hihilahin pa itaas ang bagting. Kahit 6 na taong gulang ay kayang paikutin ito. Mabuti. Gumawa muna ng 20 panang makina. At gumawa muna ng 1,000 palaso para rito. Gamitin ang mga ulong aserong ginawa ni Panday Joe. Hindi ulong bakal, kundi ulong asero na kayang tumagos sa baluting balat. Halika, Kuya Shen, hayaan mong subukan ko. Talagang nahihila ko. Dati, hirap pa akong humila ng kalahating shi na pana. Iyan ang bentahe ng panang makina kumpara sa karaniwang pana. Mas matipid sa lakas at madaling matutuhan. Mula sa araw na ito, Zhao Shito, ikaw ang mamamahala sa pagsasanay ng mga tagagamit ng panang makina. Magsanay kayo ng 1 oras bawat araw. Pagtuunan ng bilis ng pagkarga ng bagting at pagpuntirya. Paubaya mo sa akin. Salit-salaitan nating gagamitin ang 20 panang makina. Hindi dapat nakatenga ang mga ito. Mahigit 10 na ang nalagyan. May 16 na maliliit na sisidlan. At 4 na malalaki. 2 tail ng pulbura ang laman ng bawat maliit na sisidlan. Humigit kumulang 1 zang ang saklaw ng pinsala. Kalahating gin naman ang laman ng bawat malaking sisidlan. Binalutan ang labas ng mga piraso ng bakal na ginawa ni Panday Joe. Humigit kumulang 3 zang ang saklaw ng pinsala. Paano mo nalaman ang saklaw ng epekto? Nakasulat iyon sa kwaderno mo. Kinopya ko lamang ang nakasulat doon. Su Jingyu, napakapanganib ng paghahalo ng pulbura. Kapag nagkamali ka kahit kaunti sa pugiling, at may pumasok na isang tilamsik ng apoy, sisabog ito. Hindi ka ba natatakot? Natatakot ako. Pero kahit natatakot, kailangan pa rin itong gawin. Habang ipinatatapon kami, nilanat ang aking ina at walang gamot. Nakita ko siyang unti-unting mawala ng hininga sa tabi ng daan. Nakatayo lamang 5 hakbang ang layo ng mga kawal na nagbabantay habang umunguya ng tuyong pagkain. Hindi man lang sila tumingin. Noon ko naunawaan ang isang bagay.
Sa isang mapanganib at liblib na lupain, kailangan mo nang mabuhay bago makapagligtas ng iba. Kapag buhay ka, saka mo pa lamang may pagpapatuloy ang pagliligtas. Hindi ginawa ang mga sisidlang ito ng pulbura para pumatay. Ginawa ang mga ito para iligtas ang buhay natin. May naisip ako, maaari tayong kumuha ng mga babaeng manggagawa sa paggawaan ng tela. Maraming babae sa lungsod ng Asia ang walang trabaho. Buong araw silang nakaupo sa tabi ng pader at naghihintay na mamatay. Maaari ko silang turuang gumamit ng habihang may lumilipad na shuttle. Napakagandang ideya niyan. Mula bukas, ikaw ang mamamahala sa paggawaan ng tela. Kumuha ka ng 10 babaeng manggagawa. Walang limitasyon sa edad. Basta handang matuto. Bawat isa ay bibigyan ng 2 gin ng butil bawat araw. Sige. Mula ngayon, papasok ang lungsod ng Asia sa ikalawang yugto. Hindi na lamang tayo magsisikap na mabuhay, kundi magsisikap tayong umunlad. Ang unang hakbang, palawakin ang mga produkto mula sa ladrilyo at bakal patungo sa salamin. Ano ang salamin? Isang bagay na mas maliwanag pa kaysa sa tansong salamin. Hintayin mong makita. Ginoo, malaki ang pagkilos kamakailan sa panig ni Shenfeng. Nagtatayo sila ng pader sa bungangan ng lambak. Hindi nila inaayos ang lumang pader. Giniba nila iyon at muling itinayo. Asul-abong ladrilyo at semento ang ginamit sa bagong pader. 3 chi ang kapal at 1.5 zang ang taas. Naghukay pa sila ng isang malalim na bambang sa labas ng pader. 2 zang ang lalim at 2 zang ang lapad. Panang matutulis na tulos na kahoy ang ilalim. Pader ng lungsod. Bakit magtatayo ng pader ang isang ipinatapong kriminal? Hindi lamang pader. Naglagay din sila ng 2 catapulta sa talampas. Sinasabing kayang ihagis ng mga iyon ang bato ng 300 hakbang. May mga panang makina rin sa pader, at puro asero ang ulo ng mga palaso. Kayang tumagos sa baloting balat. May nakakandadong maliit na silid din sa likod ng bundok. Madalas pumasok doon sina Shenfeng at Su Jingyu. Kapag lumalabas sila, amoy pulbura ang kanilang katawan. Mga katapulta, panang makina at pulbura. Ano ba ang balak niyang gawin? Magtatag ng sariling armadong kapangyarihan sa lungsod ng Asia. Dumating dito si Wang Yukay 2 araw na ang nakalipas. Nagbenta si Shenfeng ng napakaraming ladrilyo at bakal. Kapalit ng mahigit 6,000 gin ng butil. 6,000 gin ng butil. Mas marami pa iyon kaysa sa taunang buwis ng buong lungsod ng Asia. May ladrilyo, bakal at butil na ngayon si Shenfeng. May pader at mga katapulta rin siya. Pagkaraan pa ng 2 buwan. Hindi kaya magkaroon na rin siya ng mga kawal. Ginoo, may isa pa. Kumakalat ang sabi-sabi na may hawak siyang tinatawag na kulog sa palad. Sa isang putok, kaya nitong durugin ang bato. Nagsama si Zhao Wu ng 30 tao para agawin ang butil niya. Pero umatras silang lahat dahil lamang sa isang putok. Walang nakaalam kung ano talaga ang bagay na iyon. Pero kinatatakutan iyon ng lahat. Kailangang bantayan siyang mabuti. Alamin ninyo kung ano talaga ang tinatawag na kulog sa palad. Kung talagang may ganitong sandata, hindi natin maaaring hayaang siya lamang ang may hawak nito. Opo. Shenfeng, sino ka ba talaga? Kapag hinayaan kitang umunlad pa ng kalahating taon, mapipigil pa ba kita mula sa himpilan ng tagapagtanggol? Kapag pinon ng bato ang kahon ng panimbang, humigit kumulang 300 gin ang bigat. Batang Shen, gaano kabigat na bato ang kayang ihagis ng bagay na ito? Isang batong bowl ang 10 gin. Humigit kumulang 300 hakbang ang abot. Kapag pinalitan ng sisidlan ng palburang kasing laki ng ulo ng tao, halos pareho ang bigat, kaya halos pareho rin ang abot. Pag magkakros ang saklaw ng 2 katapulta, walang patay na anggulo sa loob ng 300 hakbang sa harap ng bunganga ng lambak. Batong quartz ang pangunahing sangkap ng salamin. Pero napakataas ng tunaw na punto ng purong quartz. Maaaring pababain ng alkali ang tunaw na punto nito. Kapag bumaba sa 1,300 degree, matutunaw na ito. Ginoong Shen, tungkol sa hernong pangsalamin na ito, maaari mo bang sabihin sa akin ang formula ng lupang lumalaban sa apoy na nasa panloob na sapin? 20 taon na akong nagpapaputok ng porselana. Pero hindi pa ako nakakita ng ganitong estruktura ng hernong may pabalik na apoy. Porselana. Marunong kang gumawa ng porselana. Tulungan mo muna akong makagawa ng salamin. Pagkatapos, sama nating pag-aralan kung paano gumawa ng porselana gamit ang mga lokal na materyales. Gerong Ma, si Gerong Song na ito.
ang mamamahala mula ngayon sa pagkontrol ng temperatura ng hernong pangsalamin. Nagsisimula ng lamambat ang quartz. Umeepekto na ang alkali. Talagang bumaba ang tunaw na punto. Lumalabas na ang mga bula. Naging malinaw na. Hindi ito makulay na glaze na mula sa kanlurang rehiyon. Salamin itong kasing linaw ng tubig. Babasag ang salamin kapag masyadong mabilis itong pinalamig. Kailangang dahan-daang ibaba ang temperatura. Kailangan nating maghintay ng isang gabi. Mabuti, gumawa muna tayo ng 10 salamin sa unang pangkat. Ibigay ang 5 kay Wang Yukay kapalit ng mga kabayo at halamang gamot. Itira ang 5 para pagbidahan ng ibang mga mangangalakal. Isa itong mamahaling luho. Tiyak na gugustuhin ito ng mga mariringal na ginang sa Liangzhou. At ng mga mangangalakal mula sa kanlurang rehiyon. Isang salamin kapalit ng isang kabayong pandigma. Hindi bababa ang presyo. Napakalinaw ng salaming ito kumpara sa tansong salamin. 100 ulit na mas malinaw kaysa tansong salamin. Kahit ang pinakamaliit na pinaggupitan ng balba sa mukha ay kitang-kita. Ayoko ng pilak, mga halamang gamot ang kailangan ko. At isang aklat ng medisina mula sa kanlurang rehiyon. Si Mangangalakal Jiao ang pinuno ng mga tindahan ng gamot. Tiyak na may magaganda siyang bagay. Kasunduan. Ginoong Shen, ang aklat na ito ng mga race eta mula sa kanlurang rehiyon ay nagtatala ng mahigit 100 uri ng pambihirang race eta at paraan ng paghahanda ng gamot mula sa labas ng hangganan. Ito ang pinakamahalagang pamana ng aming Angkan Jiao. Huwag kayong mag-alala, Ginoong Jiao. Mas marami itong may iligtas na buhay sa lungsod ng Heisha, na higit pa sa sarili nitong halaga. Kaya bang gumawa ng ganitong espadang asero ang pagawaan ng sandata sa Liangzhou? Ihanda ang kabayo. Pupunta tayo sa pagawaan ng ladrilyo. Ako mismo ang makikipagkita kay Shenfeng. Ginoong Sun, ano ang kailangan ninyo? May utos si Gobernador Li. Ang mga ladrilyo, bakal at sementong ginagawa sa lungsod ng Heisha ay pawang kagamitang pangmilitar. Mula ngayon, ang himpilan ng tagapagtanggol lamang ang maaaring bumili at magbenta ng mga ito. Magkano ang presyo ng sapilitang pagbili? Bakit pa pag-uusapan ng presyo kung kukunin para sa pangangailangan ng hukbo? Ginoong Sun, malinaw na nakasaad sa batas ng dakilang yan, na maaari lamang sapilitang kunin ng supply militar sa panahon ng digmaan. May digmaan ba ngayon? Kung wala, at ginagamit ninyo ang dahilan ng supply militar para apihin ang mga ipinatapon. Kapag kumalat ang balitang ito, ano ang iisipin ng mga lehitimong mangangalakal sa lungsod ng Liangzhou? Kapag hindi ka sumunod, hindi 10 tao ang darating pagkaraan ng 3 araw. Sa ikatlong araw na natin pag-usapan iyon, Ginoong Sun. Maaari na kayong umalis. Totoo ba ang sinabi ni Sun Desheng tungkol sa ikatlong araw? Totoo. Isang opisyal lamang ng himpilan si Sun Desheng, pero naglakas loob siyang kunin ng direkta ang butil ko. Tiyak na may sumusuporta sa kanya mula sa Liangzhou. Ang darating pagkaraan ng 3 araw ay malamang mga kawal ng prepektura. Hindi 10, kundi ilang daan. Ilang daang kawal ng prepektura. Mahigit 100 lamang tayo. Kaya hindi tayo lalaban gamit ang 100 tao laban sa ilang daan. Gagamitin natin ang pader, bambang at mga sandata. Kasama ng mga katapulta at sisidlan ng pulbura para labanan sila. Su Jingyu, mula ngayon ay ihinto ang trabaho sa pagawaan ng ladrilyo. Pumunta sa pader ang lahat. Sa loob ng 3 araw. Kailangan nating itaas pa ng 1 antas ang depensa ng lungsod ng Heisha. Malamang natuwirang sisilakay sa harap ang mga kawal ng prepektura. Mga talampas ang magkabilang panig ng bunganga ng lambak. Hindi makaakyat doon ang mga kabalyero. Sa gitna lamang sila maaaring dumaan. Humigit kumulang 60 hakbang ang lapad ng harapan. Sa lapad na iyon, hanggang 50 tao lamang ang maaaring sabay-sabay sumugod ng magkatabi.
Hatiin sa dalawang pangkat ang 24 na panang makina. Ang unang 12 ay patutok sa mga impanteryang sumusugod sa harap. Ang ikalawang 12 ay patutok sa mga mamamanang nasa likuran. Unahin ng mga katapulta ang siksik na pangkat ng mga sumusugod. Pagkatapos ay ang pwesto ng mga mamamana. Magtatago ang mga kawal na may sibat sa loob ng pader. Kung may makalampas sa pader o makabasag sa tarangkahan, saka sisilakay ang mga kawal na may sibat. Ginoong Shen, may hagdang pansalakay ba ang mga kawal ng prepektura? Posibleng mayroon. Kung may hagdang pansalakay, unahin ng mga panang makina ang mga taong nasa hagdan. Hanggang 3 tao lamang ang maaaring umakyat ng magkatabi sa isang hagdan. Kapag sabay-sabay nagpaputok ang 24 na panang makina, mamamatay ang bawat susubok umakyat. Pero hindi ang hagdan ang pinakamalaking banta. Ang pinakamalaking banta ay ang pambunggo sa tarangkahan. Kapag ginamit nila iyon sa tarangkahan, hindi magtatagal ang tarangkahan. Pinatibay ko na ang tarangkahan at binalutan ng bakal ang labas. Nagdagdag din ako ng 3 bakal na panara sa likod. Pinakamahalagang protektahan ng pwesto ng mga panang makina. Gaano katagal kakayanin ng 3 bakal na panara ang pambunggo? Kung pambunggong binubuhat ng tao, humigit kumulang sa tagal ng isang patpat ng insenso. Kung karwaling pambunggo na may mga gulong, hanggang sa tagal lamang ng isang tasa ng tsaa. Ibig sabihin, kapag nakarating ang kalaban sa ilalim ng tarangkahan, tagal lamang ng isang tasa ng tsaa ang mayroon tayo. Tama, sa loob ng maikling panahong iyon, kailangang gamitin ang mga katapulta at panang makina para lipulin ang lahat ng kalaban sa harap ng tarangkahan. Gurong ma, patay na ang gulo ba ng katapulta ang 30 hakbang sa harap ng tarangkahan? Hindi naman ganap na patay na ang gulo. Paabot iyon, pero mababa ang katumpakan dahil pakurba ang lipad ng bato. Mahirap kontrolin ang bagsak sa malapitan. Kung gayon, palitan natin ang mga sisidlan ng pulbura. Hindi sa puwersa ng bato nakasalalay ang pinsala ng sisidlan ng pulbura. Sa mga pirasong tumatalsik mula sa pagsabog, maaari itong sumabog ng malapit o malayo. Tandaan ninyo, gumamit ng malalaking sisidlan ng pulbura sa loob ng 30 hakbang sa harap ng tarangkahan. Gamitin kung kailangan, huwag magtipid. May 40 maliit na sisidlan sa imbakan at 12 malalaki. Mula ngayon, matutulog ang lahat sa kani-kanilang pwesto. Panatilihing nakakarga ang mga panang makina. Ilipat ang mga sisidlan ng pulbura mula sa bodega papunta sa pwesto sa talampas. Tipunin ang pagkain at tubig sa ilalim ng pader. Hintayin silang dumating. Magsimula ang paghahanda sa labanan. Shito. Tingnan mo roon. Dumarating na ang mga kawal. Dumarating na ang mga kawal. Makinig ang lahat. Kumpirmado na ang kalaban. Paparating mula sa direksyon ng Liangzhou ang mga kawal ng prepektura. Humigit kumulang 350 ang bilang. Mula ngayon, pumunta ang lahat sa kani-kanilang pwesto sa labanan. Kung wala ang utos ko, huwag magpaputok ng panang makina. Huwag maghagis ng bato. Huwag sindihan ng pulbura. Hayaan ninyo silang lumapit. Komandante Liu, tingnan mo. Iyan ang pader na itinayo ni Shen Feng. May mga panang makina sa ibabaw ng pader. May mga katapulta rin sa talampas. Kapag tuwiran tayong sumalakay sa harap, malaki ang maaaring mawala sa atin. Panang makina, kaya bang gamitin ng maayos iyon ng isang pangkat ng mga ipinatapon? At mga balangkas na kahoy lamang ang mga katapulta. Komandante Sun, tinakat ka na ba ng husto ng isang ipinatapon? Hindi ako natakot, nag-iingat lamang ako. Napakahiwaga ng Shen Feng na iyon. Parang marunong siya sa lahat. Mas malayo ang abot ng mga panang makina niya kaysa sa mga pana ng kampo. Kayang umabot ng 300 hakbang ang kanyang mga katapulta. Tama na, may utos si Ginoong Li tungkol sa lungsod ng Heisha. Tapusin agad ang labanan. Kailangang mahuli ng buhay si Shen Feng. Hindi mahalaga kung mabuhay o mamatay ang iba. Pero may isang bagay na hindi maaaring masira. Ang kanyang mga guhit at formula. Naintindihan ba ninyo? Malinaw na malinaw.
Mga impanterya, makinig. Itulak ang pambunggo. Ikalawang pangkat ng mga mamamana. Sumunod at magbigay ng panakip. Ikatlong pangkat, ihanda ang mga hagdang pansalakay para umakyat sa pader. Pugutan ang sino mang uurong. Ang pambunggo ang pinakamalaking panganib. Itutok ng mga katapulta ang pambunggo. Maghintay ang mga panang makina hanggang makapasok sa abot ang mga mamamana. Unahin ninyong barilin ang mga mamamana. Hayaan muna silang mailagay ang mga hagdang pansalakay. Kapag nakapwesto na, saka barilin ang mga umaakyat. Sa ganitong paraan, haarang ang mga hagdan sa ibabaw ng bambang. At hindi makalalampas ang mga nasa likuran. Naintindihan ko. Girong Ma, ihanda ang katapulta. Sa unang pagsubok, itutok sa pambunggo. Subok na putok, pakawalan. Naitama na ang tutok, pakawalan ng ikalawang putok. Pagpatuloy ang pagpapaputok, pigilan ang pambunggo sa guhit na 300 hakbang. Hindi na maghihintay ang pangkat ng hagdan. Ay latag ng diretso ang mga hagdan sa ibabaw ng bambang. Mga mamamana, ipananin ninyo ang lahat ng palaso sa ibabaw ng pader. Pigilin ninyo sila. Kuya Shen, paparating na ang mga hagdan. Mga panang makina, pakawalan. Bakit napakalayo ng abot ng mga panang makina nila? Kahit ang mga musket ng pagawaan ng sandata ay hanggang ganitong layo lamang. Sinabi ko na sa iyo, mas malayo ang abot ng mga panang makina niya kaysa sa mga pana ng kampo. Tumahimik ka, gumamit ng mga kalasag bilang panangga. Kapag nakarating tayo sa tarangkahan, panalo na tayo. Punuin ang bambang. Kalasin ang mga hagdan at gamitin para punuin ang bambang. Mga katapulta, palitan ng mga sisidlan ng pulbura. Itutok ang malalaking sisidlan sa 30 hakbang sa harap ng tarangkahan. Pakawalan. Kidlat iyon. Kidlat. Hindi iyon kidlat. Huwag kayong magkawatak-watak. Tumakbo. Pulbura. Paano sila nagkaroon ng pulbura? Kahit ang mga bambang pulbura ng hukbo ay hindi ganito kalakas. Sinabi ko na sa inyo. Marunong gumawa ng pulbura si Shen Feng. Pitansan, may sinabi ka na bang totoo sa buong buhay mo? Ningzin, paatrasin ang mga sundalo. Ang mga nakaligtas, bilangin ang mga palasong pana, kumpunihin ang pader ng lungsod, at suriin ang mga bagting ng pana, dagdagan ng sabaw na may karne ang hapunan. Lutuin natin ngayon ang mga patay na kabayong iniwan ng mga kawal. Ha ha ha. Ha. Kumusta ang mga sugatan? 12 ang bahagyang sugatan. 2 ang malubha. Sa 2 malubha, ang isa ay tinago sa balikat. Ang isa naman ay nasugatan sa hita at natama ng ugat. Napigil ko na ang pagdurugo. Pero kailangan nating tingnan kung lalagnatin sila ngayong gabi. Kapag nilanat sila, kailangan natin ng mas maraming gamot sa lagnat. Sapat ba ang gamot natin? Sapat. May bupleurum at gypsum sa mga halamang gamot na dinala ni Wang Yukay. Pinapakuluan ko na rin ang pangkat ng supply ng panibagong gamot sa lagnat. Tapos na ang laban na ito. Pero ang tunay na digmaan ay wala sa labas ng pader. Nasa lungsod ng Liangzhou ito. Hindi basta sisuko si Li Changren. Sa susunod, mas marami ang dadalhin niyang tauhan. Kailangan nating maging mas malakas. Hindi lang mas mataas na pader.
Kailangan nating palakasin ang lugar para hindi manggahas lumapit ang kaaway. Dapat umabot sa 2 zang ang taas ng pader. Ang pinakamahabang hagdan ng mga kawal ay 1 zang at 8 chi lamang. Hindi sila makaakyat. May 30 malalaking pana, may 5,000 palasong nakaimbak. May 3 katapulta, may 200 bala, may 40 maliit na banga ng pulbura. At 12 malalaking banga, napunan na sa 18 bala ang pistola. Oras ng palitan ng benda sa braso mo. Maganda ang paghilom, lalo pang gumaling ang pagtahi mo ng sugat. Sapat pa ba ang alkohol? Oo, magdadala pa si Wang Yangfo ng mas maraming gamot sa susunod. Sinabi mong tuturuan mo akong gumawa ng essential oil. Isang panlaban sa mikrobyo na mas malakas kaysa alkohol. Kailan tayo magsisimula? Kapag nakagawa na ang pagawaan ng mas maraming kagamitang salamin. Kailangan ng distillation equipment at solvent para sa essential oil. Hindi pa sapat ang mga gamit natin ngayon. Itabi muna natin ang mga pampalasa. Sinabi ni Ginoong Shen, kailangang makapaglabas ng bakal ang ikalawang mataas na pugon sa loob ng 15 araw. Kaya kailangan nating bilisin ang paghakot. Simula ngayon, bawat isa ay magdadagdag ng 20 pasan kada araw. Ako ang mauuna. Kuya Ho, hindi pa lubusang magaling ang sugat sa balikat mo. Gasgas lang iyon, 3 tahi lang. Maglakad ka ng maayos at huwag ng madaldal. Magtrabaho na tayo. Maestro Ma, tungkol sa daloy ng apoy sa pugon. Kung gagawin nating pailis ang pasok ng hangin, mas magiging pantay ang init. May nakita akong ganitong uri ng pugon sa Jingdezhen. Pailis na umaakyat ang apoy mula sa ibaba. Pantay ang pag-init ng mga porselanang niluluto. At kaunti ang nasisira. Pailis na pasok ng hangin. Tuwid ang disenyo sa planong iginuhit ni Shen. Kung babaguhin mo yun, kailangan mong magpaalam sa kanya. Ako ang kakausap sa kanya. Baguhin natin, Maestro Song. Ikaw ang eksperto sa porselana. Mas kabisado mo kaysa sa akin ang estruktura ng pugon. Gawing pailis ang pasok ng hangin sa daluyan ng apoy ng pugon. Ikaw ang gumuhit ng plano at si Maestro Ma ang magtatayo. Mula ngayon, sa lahat ng usapin tungkol sa teknolohiya ng pugon. Si Maestro Song ang masusunod. Boss Shen, isa lamang akong ipinatapong bilanggo. Talaga bang ako ang pamamahalain mo sa teknolohiya ng pugon? Sa lungsod ng Heisha, hindi mahalaga ang katayuan kundi ang kakayahan. Kung may kakayahan ka, ikaw ang manguna. Kung wala, kahit gaano kataas ang posisyon mo, tumabi ka. Kapag dumaraan ang shuttle sa gininto ang sinulid, luwagan mo ang pulsuhan mo. Huwag mo itong itulak ng sapilitan. Kapag pinilit mo, sasabit ang sinulid sa shuttle. Tingnan mo, itulak mo lang ng marahan ng ganito. At kusa na itong tatawid. Totoo nga, Ate Ye. Napakahusay ng paraan mo. Hindi ito dahil sa paraan ko. Dahil ito sa flying shuttle na dinisenyo ni Kuya Shen. 3 beses na mas mabilis ang flying shuttle kaysa paghagis ng kamay. Pero kung mali ang galaw, madaling sumabit ang sinulid. Pagsanay ka lang at gagaling ka rin. Ang telang ginagawa natin ngayon ay para kay mga ngalakalwang. 3,000 rolyo ang in-order ng Jiangnan Manufacturing Bureau. Kailangan nating habulin ang takdang panahon. Kumusta ang produksyon? Nakagagawa ang 15 makina ng 30 rolyo bawat araw. Doble iyon kumpara noong nakaraang buwan. Pero 3,000 rolyo ang order ng Jiangnan Manufacturing Bureau. Sa bilis na ito, aabutin tayo ng 100 araw bago makumpleto. Huwag magmadali, simula pa lamang ang order ng Jiangnan Manufacturing Bureau. Ang susunod nating gagawin ay telang pinaghalong sutla at bulak. Pagsasamahin natin ang teknolohiya ng paggawa ng sutla sa Jiangnan. At ang flying shuttle loom ng lungsod ng Heisha. Sinabi ni Song Kanshen, na nakakita siya sa Jingdezhen ng isang uri ng telang. Pinaghabi mula sa sutla at bulak. Malambot iyon pero matibay ang bagsak. Handa ka bang subukan iyon kasama niya? Opo, lagi ring sinasabi noon ng ama ko, na ang pinaghalong sutla at bulak ang pinakamataas na uri ng tela. Pero hindi iyon kayang habihin ng loom ng pamilya namin. Baka kayanin ng flying shuttle loom. Kung gayon, subukan natin. Bukas, ibibigay sa iyo ni Song Yingsheng ang plano para sa pinaghalong sutla at bulak. Magtulungan kayong dalawa. Siya ang bahala sa proporsyon ng mga materyales. Ikaw naman ang bahala sa proseso ng paghahabi. Sige.
Ano ang ginagawa mo? 2 buwan ang nakalipas. 12 ng sirang bahay na putik lamang ang narito. At isang grupo ng mga taong naghihintay na lang mamatay. Ngayon, sabay-sabay nang umuusok ang 5 simenea. Sunod-sunod nang naitatayo ang mga bahay na ladrilyo. At walang tigil sa pag-ikot ang mga gulong tubig araw at gabi. Boss Shen, may dinala akong panauhin mula sa malayo. Siya si Hassan, isang mangangalakal mula sa Kucha sa kanlurang rehiyon. Nabalitaan niyang, kayang ipakita ng salaming gawa sa lungsod ng Heisha kahit ang pinong hibla ng kilay. Kaya isang buwan siyang naglakbay sakay ng kabayo mula Kucha. Boss Shen, nakita ko na sa Liangzhou ang salamin ninyo. Kahit sa palasyo ng hari ng Kucha ay walang ganoong salamin. Gusto ko ng 10 piraso. Ipagpapalit ko ang mga kabayong pandigma. Ginoong Hassan, napakalayo ng inyong nilakbay. Lang problema ang 10 salamin. Pero bukod sa mga kabayong pandigma, ano pang espesyal na produkto ang mayroon sa Kucha? Mas malambot ang long staple cotton kaysa sa bulak mula sa Central Plains. Mahahaba ang hibla nito. Mayroon din kaming mga pampalasa, paminta at clove, canela, at long staple cotton. Maaari ka bang magdala ng mga sample para makita namin? Ito ang long staple cotton mula sa Kucha. Yes, Xiaohei. Tingnan mo kung maaari itong gamitin sa flying shuttle loom. Doble ang haba ng hibla nito kumpara sa kipak ng Jiangnan. Ang telang mahahabi rito ay magiging mas malambot pa kaysa sutla. Kuya Shen, kailangan ko ng 10 jean na sample. Gagawa muna ako ng isang rolyo para makita ang resulta. Ibibigay ko sa iyo ang 10 jean na sample. Kapag nakagawa kayo ng magandang tela, kapag bibigay ang Kucha ng 5,000 jean ng long staple cotton bawat taon. Kasunduan, 10 salamin kapalit ng 10 kabayong pandigma at sample ng long staple cotton. Isa pa, Ginoong Hassan, mayroon ka bang mga plano ng sandata mula sa kanlurang rehiyon? O formula ng pulbura? Bakit ninyo itinatanong iyan, Boss Shen? Nabalitaan kong may sandatang tinatawag na Huihui Pao sa kanlurang rehiyon. Mas malayo raw ang abot nito kaysa katapaltan ng Central Plains. Kapag nakuha mo ang plano, ipagpapalit ko ang 100 patalim na gawa sa pinatibay na bakal. Wala akong plano ng Huihui Pao. Pero may kilala akong matandang panday sa Turpan. Marunong siyang gumawa ng repeating crossbow, na kayang magkarga at magpaputok ng 10 palaso ng sunod-sunod. Kung magbibigay ka ng 200 patalim na pinatibay na bakal, dadalhin ko rito ang plano pati ang matandang panday. May kasunduan tayo. Ano ang nakasulat dito? Bakit hindi ito kamukha ng mga bilang na ginagamit natin? Isang guhit at isang bilog lang, makapagtatala ka na ng kwenta. Hindi ko talaga ito maintindihan. Napakabilis ng paraang ito. Hindi makahabol ang abacus ko. Tagapangasiwang Ye, ito. Talaga bang ang ilang simbolong Arabeng ito ay kayang tapatan ang napakaraming butil ng abacus? Ito ang mga numerong itinuro ni Kuya Shen. Hindi lamang mas madaling isulat ang mga ito, mas maayos din ang pagkukwenta. Tingnan mo, kapag inayos ng patayo ang talaan sa ganitong paraan, maayos na mahihiwalay ang pumapasok at lumalabas na halaga. Isang tingin lang, malinaw na ang lahat. Hindi na kailangang galawin ang mga butil ng abacus. Kailangan mo lang pag-isahin ang isip at kamay. Ito ang tunay na safflower mula sa kanlurang rehiyon. Ang bisa nito sa pagpapadaloy ng dugo at pagtanggal ng bara ay 3 beses na mas malakas kaysa sa mula sa kabisera. Zhao Yaosheng, gaano karami ang safflower na ito? 10 jean ang dinala ko. Lahat ay sa iyo. At tungkol sa aklat ng medisina mula sa kanlurang rehiyon na binanggit mo. Nahanap ko rin ang 2 tomo. Ang unang tomo ay tungkol sa mga halamang gamot. Ang 2 naman ay tungkol sa mga race eta. Ipagpapalit ko ang 2 tomo sa 3 salamin. Ito ay aklat ng mga race eta na may magkatabing tekstong Persian at Han. 3 salamin para sa buong set. Kasunduan, nabili ko ito mula sa isang naluging mga ngalakal ng gamot mula sa kanlurang rehiyon. Baon siya sa utang. Ibinenta niya ang lahat ng ari-arian niya. Ayaw sana niyang ibenta ang 2 aklat na ito. Pero nang alukin ko ng 5 tail na pilak, pumayag din siya. May nakatalang race eta sa aklat na ito na gumagamit ng safflower, myrrh, at frankincense na hinaluan ng alak at ipinapahid sa sugat upang maibsan ang sakit at mapabilis ang paggaling. Mas mabisa ito kaysa simpleng paglilinis gamit ang alkohol.
Kapag nagawa natin ito, maaari pang tumaas ng 10% ang tsansa ng mga malubhang sugatan na mabuhay. Sapat ba ang mga sangkap? 10 gin ng safflower, 5 gin ng myrrh, at 3 gin ng frankincense. Sapat iyon para sa isang batch. Pero kulang ang alak. Kailangan natin ng alak na mataas ang antas ng distillation. Hindi pwede ang karaniwang dilaw na alak. Bukas, pag-agawin kita kay Mati Z ng mas eksaktong distillation apparatus. Gagamit tayo ng salamin bilang condenser tube. Mas malinaw iyon kaysa tubong luwad. Makikita natin ang pagdaloy ng alak. Kuya Shen, kapag nahabi ang long staple cotton na ito, sa palagay ko, ang isang rolyo ay maaaring ipagpalit sa 3 rolyo ng karaniwang telang bulak. Pero kailangang ayusin ang flying shuttle loom. Napakalambot ng hibla ng long staple cotton. Iba ang friction nito sa shuttle. Bigyan mo ako ng 5 araw. Aayusin namin ito ni Maestro Song. Siya ang eksperto sa makina. Ako naman ang eksperto sa paghahabi. Ibuod natin ang mga transaksyon ngayon, 5,000 gin ng butil. 200 pakete ng halamang gamot. 50 gin ng pampalasa mula sa kanlurang rehiyon. 10 kabayong pandigma at 10 gin na sample ng long staple cotton. Kasama ang 2 tomo ng aklat medikal. Ang inilabas natin ay 20 salamin. 100 patalim na pinatibay na bakal. 3,000 ladrilyo. At 5,000 gin ng semento. Puro netong kita ang sinasabi mo tuwing nagkukwenta ka. Pero hindi ka naman mangangalakal. Ginagamit mo ang kalakalan para sustentuhan ang industriya. Ama ka. Paraan lamang ang kalakalan. Ang tunay na layunin ay gawing ganap na sistemang industriyal ang lungsod ng Asia. Nangako ngayon si Hassan na tutulungan akong makahanap ng plano at manggagawa para sa rapitang crossbow. Kapag nakagawa tayo nito, ang depensa ng lungsod ng Asia ay hindi na maihahambing sa 30 single-shot crossbow lamang. Magiging ibang-iba ang kakayahan natin. Palagi kang naghahanda para sa digmaan. Hindi ito paghahanda para makipagdigma. Paghahanda ito para hindi tayo apihin. Noong huling pagkubkob, 2 sa atin ang namatay. Kapag naulit iyon, sisiguraduhin kong hindi man lang makalapit ang kaaway sa pasukan. Ang mga mangangalakal na iyon ay nangahas pang mamagitan. Para sa isang ipinatapong bilanggo, Ginoo. Hindi lamang sila namagitan. Ibinenta na nila sa kabisera ang mga salamin, alkohol, at pabango mula sa lungsod ng Asia. Nabalitaan ko na maging ang asawa ng pangalawang kalihim ng ministry ng pananalapi ay bumili ng salaming kasinlaki ng palad. Nagbayad siya ng 20 tael na pilak. Kapag umabot sa kabisera ang balitang ito, malamang na magpadala ang korte ng mga tao para magtanong kung nasaan ang lungsod ng Asia. Hindi natin mapabagsak si Shenfeng sa pamamagitan ng puwersa. Ngayon, hindi lamang siya gumagawa ng ladrilyo at bakal. Nagbebenta pa siya ng salamin. 20 tael ang halaga ng isang salamin. Gaano karami ang maibebenta niya sa isang taon? Ayon sa talaan ng samahan ng mga mangangalakal sa Liangzhou, ang kabuoang halaga ng iniluwas na produkto mula sa lungsod ng Asia ngayong buwan ay lumampas na sa 3,000 tael na pilak. Doble iyon sa buwan ng benta ng pinakamalaking negosyante sa Liangzhou. Ano ang mangyayari sa lungsod ng Asia kapag nalaman ito ng korte? Mahirap sabihin. Kapos sa pera ang hilagang kanlurang hangganan. Kailangan ng korte ang mga lugar na kayang lumikha ng kita. Kapag nangako si Shenfeng na magbabayad ng buwis sa oras, malamang nabigyan siya ng korte ng legal na katayuan. Kapag nangyari iyon, hindi na magiging madali para sa inyo na galawin siya, Ginoo. Kung gayon, bago siya mapansin ng korte, gawin muna natin siyang kakampi natin. May teknolohiya siya, hindi ba? Hayaan natin siya ang magbigay ng teknolohiya. Ako naman ang magbibigay ng patakaran. Gamitin niya ang teknolohiya bilang pambayad ng buwis. At tulungan ng pamahalaan ng Liangzhou na magtayo ng pag-aari ng estadong pagawaan ng bakal at ladrilyo. Kapag naibigay na niya ang teknolohiya, mababawasan ang mga alas na hawak niya. Balak ba ninyong alukin ng amnestiya si Shenfeng, Ginoo? Amnestiya man o pakikipagtulungan, hindi mahalaga ang tawag. Ang mahalaga ay mailipat niya ang teknolohiya sa pamahalaan ng Liangzhou. Kapag nakagawa na ang Liangzhou ng sarili nitong ladrilyo, bakal, at salamin, ang lungsod ng Asia ay magiging banta na lamang ng mga bakanteng pugon. Sige, sumulat ka ng liham para sa akin. Gumamit ka ng magalang na pananalita. Tingnan natin kung paano siya tutugan. Opo.
Boss Shen, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Inutusan ako ni Ginoong Lee na dalhin ang mungkahing ito para sa pakikipagtulungan. Tagapayo Chen, magalang ang pagkakasulat ng liham ni Ginoong Lee. Pero kahit magalang ito, hindi ba napakataas ng hatian na 60 sa 40? Boss Shen, ang pamahalaan ng Liangzhou ang poprotekta sa inyong kaligtasan. Ang hatian na ito ay isa ng natatanging eksepsyon sa buong Liangzhou. Kapag nakipagtulungan sa pamahalaan ng isang karaniwang mangangalakal, 20% lamang ang pinakamalaki niyang makukuha. Iyon ay dahil walang sariling pader ang karaniwang mangangalakal. Tagapayo Chen, noong dumating si Komandante Liu kasama ang 350 tauhan, ilan ang nakabalik? Boss Shen, hindi pang matagalang paraan sa negosyo ang pakikipagdigma, kaya mong harangin ang 300 tao ngayon. Pero paano bukas? At sa makalawa, may 3,000 regular na sundalo ang pamahalaan ng Liangzhou. Ayaw nang lumaban ni Ginoong Lee, kaya niya ako ipinadala upang makipag-usap tungkol sa kooperasyon. Ito ang pagkakataon ninyong umatras ng marangal. Matalino kayo, Boss Shen. Dapat alam ninyo kung kailan dapat tanggapin ang pagkakataong iyon. Maaari tayong magtulungan, pero ito ang mga kondisyon ko. Una, hati tayo ng pantay sa kita. Ikalawa, mananatili sa lungsod ng Heisha ang teknolohiya. Maaaring magpadala ang pamahalaan ng Liangzhou ng mga taong matututo rito, pero hindi ililipat ang pangunahing teknolohiya. Ikatlo, mananatili sa lungsod ng Heisha ang sarili nitong pader at puwersang pananggol. Hindi papasok dito ang mga sundalo ng pamahalaan ng Liangzhou. Boss Shen, maaaring pag-usapan ang una ninyong kondisyon. Pero ang ikalawa at ikatlo, malamang na hindi tanggapin ni Ginoong Lee. Kung gayon, bumalik kayo at itanong ninyo kay Ginoong Lee, Tagapayo Chen. Hindi basta isang buto ang lungsod ng Heisha. Isa itong puno. Kapag pinutol ninyo ang puno para gawing panggatong, isang panahon lamang itong masusunog. Pero kapag hinayaan ninyo itong mabuhay, mamumangga ito taon-taon. Maiintindihan niyo ni Ginoong Lee. Sige, ipapaabot ko ng eksakto ang sinabi ninyo, Boss Shen. Polem. Ano ang ipinunta rito ni Tagapayo Chen? Pakikipagtulungan. Tinanggap mo ba? Ano ang susunod niyang gagawin? Magpapadala siya ng mga taong magnanakaw ng teknolohiya. Kapag nakuha na niya ito, sa kanya tayo sisirain mula sa loob. Ano ang gagawin natin? Hayaan natin silang magnakaw. Sa inyong iilan lamang ituturo ang pangunahing teknolohiya. Ang iba ay mababaw na kaalaman lamang ang matututuhan. Kahit manako nila ang panlabas na proseso, hindi sila makagagawa ng crucible steel o makapagluluto ng salamin. Pangalan, pinagmulan, at kasanayan. Li Laotai, taga Liangzhou. 30 taon ng panday. Wang Nijiang, taga Liangzhou. Marunong gumawa ng pugon at magluto ng ladrilyo. Zhang San, taga Liangzhou. Apprentice, kaya kung gawin ang anumang trabaho. Ang panday, pumunta sa pandayan at hanapin si Joutai. Ang gumagawa ng pugon, pumunta sa paggawaan ng ladrilyo at hanapin si Mackenzie. Ang apprentice, magulat sa pangkat ng tagahakot. 3 gin ng pagkain bawat araw. Mas maraming trabaho, mas malaking bayad. Kapag tinamad, babawasan ang rasyon. Kapag nagnakaw, puputulan ang kamay. Naintindihan ba ninyo? Opo, malinaw na malinaw. Li Laotai, mahusay ang paraan mo. Sa paghila ng bellows, saang pandayan sa Liangzhou ka nagmula? Sa matagal ng Zhangji Ironworks sa silangang bahagi ng lungsod. 30 taon akong nagtrabaho roon. Nagsara ang pandayan, at ipinatapon din ako. Zhangji Ironworks. Narinig ko na iyon noong nasa Liangzhou ako. Zhang ang apelyido ng may-ari, hindi Li. Tauhan lamang ako ni Mang Zhang. Zhang ang apelyido niya at Li naman ang akin. Mahusay ang kasanayang natutuhan mo sa loob ng 30 taon. Halika, tulungan mo akong patigasin ang patalim na ito. Dapat magsimulang umusok ang langis, pero hindi ito dapat sobrang init. Masyadong mainit ang langis. 30 taon ka sa Zhangji pero hindi ka marunong mag-quench ng bakal. Bellows lang talaga ang pangunahing trabaho ko. Maestro Ma, bakit pailis ang daluyan ng apoy sa pugon ng ladrilyo? Tuwid ang lahat ng daluyan sa opisyal na pugon ng Liangzhou. Binago iyon ni Maestro Song. Pailis na umaakyat ang apoy mula sa ibaba, kaya mas pantay ang temperatura.
Sinong Maestro Song? Si Song Yingxing, isang manggagawa ng porselana mula Jingdezhen, Jiangxi. Siya ang nagbago sa daluyan ng apoy. Dahil dito, bumaba ng 30% ang mga sirang ladrilyo. Bumaba ng 30% ang mga sirang ladrilyo. Si Maestro Song din ba ang gumawa ng timpla ng semento? Si Shen ang nagtakda ng timpla ng semento. Bakit mo itinatanong? Nagtatanong lang ako. Gusto ko lang matuto pa ng mas maraming kasanayan. May problema kay Li Laotai. Masyadong pamantayan ang paraan niya sa paghila ng bellows. Napakapalido, na para bang sinanay siya para rito. Hindi siya mukhang karaniwang tauhan ng pandayan. Mas mukha siyang mula sa Imperial Armory. May pare-parehong pamantayang galaw. Ang mga manggagawa ng Imperial Armory sa paghila ng bellows. May problema rin ang gumagawa ng pugon. Ang isang karaniwang ipinatapong bilanggo ay hindi magiging interesado sa maliliit na detalye ng teknolohiya. Lahat silang tatlo ay ipinadala ni Li Changren. Mga manggagawa sila ng Imperial Armory na nagpanggap ng mga ipinatapong bilanggo para magnakaw ng teknolohiya. Ang paraang ito ni Li Changren ay mas tuso kaysa sa pagkubkob. Ano ang gagawin natin? Dakpin natin sila. Huwag muna. Hayaan natin silang magnakaw. Pero ang mananakaw nila ay kung ano lamang ang gusto nating makuha nila. Ang pangunahing timpla ng semento ay 3 bahagi ng apog. At 1 bahagi ng luwad. Pero para makagawa ng apog na mataas ang tibay, kailangan ng 4 na bahagi ng apog. 1 bahagi ng luwad. At kalahating bahagi ng dinurog na abo ng karbon. Tandaan mo ba? Opo. Ang pormulang mananakaw nila ay napakatigas sa simula, pero mabibitak at guguho pagkalipas ng 3 buwan. Kapag ginamit ni Li Changren ang pormulang ito sa pagtatayo ng opisyal na pugon, tiyak na babagsak iyon. At doon magsisimula ang tunay na komprontasyon. Narito na tayo. Ito ang lungsod ng Heisha. Ang pader na iyon ang sementong pader ni Boss Shen. Kahit ang 300 kawal noong nakaraan ay hindi nakapasok. Hindi ba to ang ginamit sa pader na ito? Kapag natuyo ang semento, mas matigas pa ito kaysa bato. Kawili-wili, pumasok tayo at tingnan. Ginoong Kader, tingnan ninyo ito. May kulay ang glaze, pero malinaw ang salamin. Parang tunay na tao ang refleksyon sa salamin ito. Kukuha ako ng 20 piraso. Maaari nating ipagpalit ang 50 mahuhusay na kabayo. Kasama ang Damascus steel na patalim na ito. Hindi ito karaniwang bakal. Anong material ito? Wood steel. Napakatibay at napakahusay ng patalim na ito. Kapag natuklasan natin ang paraan ng paggawa nito, mas gaganda pa ang mga patalim na bakal ng lungsod ng Heisha. Maaari ko bang hiramin ito ng ilang araw para pag-aralan? Hahaha, sa iyo na iyan. Kapag nakagawa ka ng kaparehong patalim, mula noon, sa iyo lamang bibili ang kutsa ng mga patalim na bakal. Kasunduan. Butil-butil ang guhit nito. Hindi ito ang kahoy na pattern na nalilikha sa paulit-ulit na pagtiklop at pagpukpok. Espesyal na proseso ng pag-smelt ang ginamit dito. Kailangan natin ng hilaw na wood steel para mapag-aralan ito. Sa susunod, ipagpapalit natin ang mga patalim na crucible steel sa mga ingot ng wood steel. Isang patalim kapalit ng isang ingot. Nasa industriya talaga ang buong isip mo. Industriya ang pundasyon. Kapag mayroon nito, mayroon tayong kapangyarihang magtakda ng presyo. Hindi ko katatakutan ang anumang pagharang sa kalakalan. Sa utos ni Ginoong Li, prefect ng Liangzhou. Simula ngayon, ang lahat ng produkto ng lungsod ng Heisha ay sasailalim sa ganap na embargo sa kalakalan. Ang sino mang lihim na magbebenta o magbibiyahe ng mga ito ay ituturing na nagkasala ng pagtataksil. Walang sino man ang patatawarin. Ha! Ha ha ha! Mga Ginoo, kapag tumigil ang mga pagawaan ng lungsod ng Heisha, kalahati sa ating narito ay mapipilitang magsara. Kailangan nating gumawa ng paraan. Umorder ako ng 1,000 rolyo ng tela.
Kalahati na ang ibinayad ko. Umaasa ako sa kanilang alkohol, at 30% mas mura ang kanilang mga patalim. Hindi maaaring bumagsak ang lungsod ng Heisha. Hindi tayo nakikiusap para kay Shenfeng. Nakikiusap tayo para sa sarili nating mga negosyo. Kailangan nating ipadala ang liham sa Ministry ng Pananalapi. Ginoo, 23 mga ngalakal ng samahan ng mga ngalakal sa Liangzhou ang lumagda sa isang liham. Direkta nila itong ipinadala sa Ministry ng Pananalapi sa kabisera. Ano ang nakasulat? Sinabi nilang ang mga ladrilyo, bakal, salamin, at alkohol ng lungsod ng Heisha ay mahalagang pinagmumulan ng buwis sa kalakalan ng Liangzhou. Hiniling nila sa Ministry ng Pananalapi na maglabas ng kautusan upang alisin ang pagharang sa mga ruta ng kalakalan ng lungsod ng Heisha at ipagbawal ang pagpapadala ng mga sundalo para lusubin ito. Napakalakas ng loob ng mga mangangalakal na iyon. Nilampasan nila ang pamahalaang ito at direktang sumulat sa Ministry ng Pananalapi, Ginoo. Mas malala pa, nagpadala na ang Ministry ng Pananalapi ng isang opisyal dito. Sinasabing darating siya sa Liangzhou sa loob ng ilang araw upang imbestigahan ang mga buwis sa kalakalan ng lungsod ng Heisha. May opisyal ng Ministry ng Pananalapi na darating para siyasatin ang buwis. Opo, may dala rin siyang paalitang utos mula sa Emperoress Dowager. Nabalitaan ng Emperoress Dowager sa palasyo ang tungkol sa salamin ng lungsod ng Heisha. Gusto raw niyang makita kung ano ang hitsura nito. Kahit ang Emperoress Dowager ay alam na ang lungsod ng Heisha, ang Shenfeng na ito, nakarating na hanggang palasyo ang kanyang mga produkto. Ginoo, hindi na ito ang tamang panahon para galawin si Shenfeng. Darating na ang mga tao ng Ministry ng Pananalapi, at nakatingin ang Emperoress Dowager mula sa palasyo. Ang pag-atake sa lungsod ng Heisha ngayon ay katumbas ng pagsalungat sa korte. Huwag muna natin siyang galawin. Pero bilisan ninyo ang 3 manggagawang iyon. Bago umalis ang opisyal ng Ministry ng Pananalapi, kailangan nilang manako ang pangunahing teknolohiya ng lungsod ng Heisha. Boss Shen. Boss Shen, magandang balita. Nakarating na sa Ministry ng Pananalapi ang pinagsamang liham ng mga mangangalakal sa Liangzhou. Nagpadala sila ng isang opisyal sa Liangzhou upang siyasatin ang buwis sa kalakalan ng lungsod ng Heisha. At nabalitaan ng Emperoress Dowager sa palasyo ang tungkol sa salamin. Gusto ng Emperoress Dowager na makita ang salamin. Totoong totoo, may kakilala ako sa Ministry ng Pananalapi. Siya mismo ang nagsabi sa akin. Tinanong daw ng Emperoress Dowager ang mga eunuch sa palasyo kung saan ginawa ang salamin. Kayang magpakita kahit ng pinong hibla ng kilay. Matagal iyong siniyasat ng mga eunuch hanggang matunton nila ito sa Liangzhou. Sabi ng Emperoress Dowager, dalhin ninyo rito at ipakita sa akin. Mga ngalakalwang, may ipagagawa ako sa iyo. Piliin mo ang pinakamagandang salamin. Balutin mo ng pinakamainam na tela ang sutla at ilagay sa kaong gawa sa rosewood. Ipakiusap mo sa mga tao ng Ministry ng Pananalapi na dalhin iyon sa kabisera. Huwag magpabayad. Regalo iyon sa Emperoress Dowager. Kapag ginagamit na niya ang salamin ng lungsod ng Heisha, sino pa ang mangangahas na galawin tayo? Maaaring hamanin ni Li Changren ang mga mangangalakal. Maaari rin niyang hamanin ang Ministry ng Pananalapi. Pero mangangahas ba siyang hamanin ng Emperoress Dowager? Napakahusay. Mas matalim pa sa patalim ang hakbang na ito. Aasikasuhin ko agad. Ang pagpapadala mo ng salamin sa Emperoress Dowager ay isang hakbang na malayo ang naabat. Kumusta naman ang 3 especially iya? Patuloy pa rin silang nagnanakaw ng impormasyon. Sinadya kong ipakita sa kanila ang formula ng pinatibay na semento, 4 na bahagi ng apog, 1 bahagi ng luwad, at kalahating bahagi ng dinurog na abo ng karbon. Ang sementong magagawa sa formulang ito ay napakatigas sa simula, pero mabubulok at guguho pagkalipas ng 3 buwan. Kapag nakuha ni Li Changren ang formula, tiyak na magtatayo siya ng opisyal na pugon. Pagkalipas ng 3 buwan, babagsak ang pugon niya. Hindi ba niya tayo muling sasalakayin? Hindi. Pagkalipas ng 3 buwan, nasa kamay na ng Emperoress Dowager ang salamin ng lungsod ng Heisha. Hindi siya mangangahas.
Kuya Hu, para sa iyo ang mangkok na ito. Noong araw ng pagkubkob, 5 kalabang kawal ang sunod-sunod mong napatay sa ibabaw ng pader. Kung hindi mo pinamunuan ang mga tao sa pagdepensa sa lagusan ng tarangkahan. Matagal nang nabasag ang tarangkahan. Hindi ako, sina Lao Zhou at Xiao Li iyon. Namatay silang dalawa, tayo ang nabuhay. Inumin natin ito para kina Lao Zhou at Xiao Li. Kuya Hu, tungkol sa nakaraan mo. Matagal nang gustong itanong ng mga kapatid. Dati kang opisyal ng garrison ng Liangzhou. Paano ka ipinatapon sa lungsod ng Heisha? Dahil nakainom na ako ngayon, sasabihin ko sa inyo ang totoo. 5 taon na ang nakalipas, opisyal pa ako ng garrison ng Liangzhou. Ako ang namamahala sa imbakan ng sandata ng hukbo. Isang araw, habang sinusuri ko ang mga talaan, natuklasan kong kulang ng 3,000 gin ang bakal sa bodega. At kulang ng 5,000 tael ang pondong panghukbo. 3 buwan akong nag-imbestiga, hanggang sa matunton ko ang lahat kay Li Changren. Si Li Changren, prefect ng Liangzhou, ay nakipagsabuatan sa tagapangasiwa ng Imperial Armory. Inilipat nila ang bakal at pondong panghukbo sa mga pribadong mga ngalakal sa kanlurang rehiyon. Pagkatapos, hinati nila ng pantay ang kinita. Nang makuha ko ang ebidensya, gumawa ako ng kopya ng ledger. At itinago ko sa lugar na ako lamang ang nakaalam. Pagkatapos, hinarap ko si Li Changren. Makalipas ang 3 araw, dinakip ako. Inakusahan akong naglustay ng pondong panghukbo. Natagpuan daw ang pilak sa ilalim ng kama ko. Siyempre, mga tauhan ni Li Changren ang naglagay niyon. Wala akong paraan para patunayan ang sarili ko. Ayon sa batas ng Great Yan, kamatayan ng parusa sa paglustay ng pondong panghukbo. Pero hindi ako pinatay ni Li Changren. Ipinatapon niya ako sa lungsod ng Heisha. Sinabi niyang unti-unti akong mamamatay sa ilang na lugar na ito. Hindi niya ako pinatay, dahil hindi pa niya alam kung nasaan ang ledger. Gusto niyang manatili akong buhay. Para mahanap niya ang aklat na iyon. Nasa iyo pa ba ang ledger? Palagi ko itong dala. Sa loob ng 5 taon, hindi ito kailanman nawala sa akin. Nakatala rito ang bawat katiwaliang ginawa ni Li Changren. Sa nakalipas na 5 taon. Ginoong Shen, ang ledger na ito. Ang ebidensya ng mga krimen ni Li Changren. Sa loob ng 5 taon. Lahat ng ninakaw niyang bakal, pondong panghukbo, at supply ay nakatala rito. Ngayon, ibinibigay ko ito sa inyo, Ginoong Shen. Nakasulat din dito si Sun Desheng. Isa siyang tuta ni Li Changren. Sa pondong pantulong sa sakunan ng lungsod ng Heisha. Kalahati bawat taon ang inililipat ni Sun Desheng. Kay Li Changren. Nagugutom hanggang mamatay ang mga ipinatapon. Habang sila ang naghahati sa pera. Bakit hindi mo ito inilabas noon pa? Wala itong silbi noon. Dati, ang lungsod ng Heisha ay lugar lamang na pinaghihintayan ng kamatayan ng mga ipinatapon. Walang may pakialam. Pero iba na ngayon. May pader na ang lungsod ng Heisha. May malalaking pana at mga ruta ng kalakalan. Kahit ang Empress Dowager ay alam na ang lugar na ito. Kapag inilabas natin ito ngayon, saka lamang babagsak si Li Changren. Zhao Hu. Kapag nakarating sa kabisera ang ledger na ito, kamatayan ang magiging parusa kay Li Changren. Pero ikaw ang pangunahing saksi. Iimbestigahan ka rin nila. Ha ha ha. Hayaan silang mag-imbestiga. Masama akong tao noon. Nangongolekta ako ng protection at ng aapi ng iba. Pero kahit ang masamang tao ay may hangganan. Hindi ako kailanman nagnakaw kahit isang tael na pilak. Ginoong Shen, wala na akong ibang hinihiling. Gusto ko lamang makita sa sarili kong mga mata ang araw na maparusahan si Li Changren. Sige, gumawa tayo ng 3 kopya ng ledger. Ipapadala ni mga ngalakalwang ang isa sa Ministry ng Pananalapi. Ipapadala ng mga ngalakal mula sa kanlurang rehiyon ang isa sa Sensorate. At ang isa ay itatago ni mga ngalakalsong bilang reserbang kopya. Sabay-sabay silang aalis sa 3 magkaibang ruta. Dadaan si mga ngalakalwang sa pangunahing lansangan. Dadaan si Hassan sa rutang pangkalakalan ng kanlurang rehiyon. Dadaan naman si mga ngalakalsong sa rutang pantubig. Kahit isa lamang sa 3 kopya ang makarating sa kabisera, sapat na iyon. Kailan sila aalis? Ngayon din. Limang taon. Sa wakas, dumating din ang araw na ito. Zhao Hu, kapag nakarating sa kabisera ang ledger, malalantad ang tunay mong pagkakakilanlan.
Isa kang opisyal ng garrison na maling ipinatapon. Papatawag ka ng korte para tumstigo. Hindi ako babalik. Ang lungsod ng Heisha ang tahanan ko. Pamumunuan ko ang pangkat ng seguridad dito hanggang sa mamatay ako. Sabay-sabay na umalis ang tatlong pangkat ng mga ngalakal. Ano ang ipinapadala ng lalaking apelyidong Shen? Tagapayo Chen. Anong-anong balita ang ipinadala ng tatlong manggagawa? Ipinadala ni Li Laotay ang formula ng semento. Ipinadala ni Wang Niji ang estruktura ng daluyan ng apoy sa pugon ng ladrilyo. Ipinadala naman ni Zhang San ang plano ng katapulta. Pero ang tatlong pangunahing teknolohiya. Ang paraan ng paggawa ng crucible steel, ang annealing process ng salamin, at ang proporsyon ng pulbura, ay hindi nila napuntahan o nakita. Bakit? Sa 5 tao lamang itinuro ni Shen Feng ang pangunahing teknolohiya. Kina Zhou Tai, Mackenzie, Su Jinyu, Ye Xiaohai, at Song Yingxing. Ang tatlong manggagawa natin, ay inilagay lamang sa paghahakot at paggawa ng pugon. Wala silang pagkakataong makalapit sa pangunahing teknolohiya. Hindi na tayo maaaring maghintay. Darating sa makalawa ang opisyal ng Ministry ng Pananalapi. 10 araw nang naipadala ang salamin para sa Imperatress Dowager. Ipadala ang huling ultimatum. Sa loob ng 3 araw, isuko nila sina Shen Feng at Zhao Hu. Kung hindi, sasakupin sila ng malaking hukbo. Hindi na 350 ang ipadadala natin ngayon. 800 sundalo, Ginoo. Pero darating na ang opisyal ng Ministry ng Pananalapi. Ang paratang ay pagtataksil. Lihim na gumagawa ng sandata ang lungsod ng Heisha. At nagtitipon ng mga tao para magsanay bilang hukbo. Bawat isa sa mga iyon ay mabigat na krimen. Kapag dumating ang opisyal, isang napuksa ng pugad ng mga rebelde ang makikita niya. Ano pa ang masasabi niya? Ito ang huling ultimatum. Binigyan tayo ni Li Chuangren ng 3 araw para isuko kami ni Zhao Hu. Kung hindi, 800 sundalo ng pamahalaan ang kukubkob sa atin. 800 tao, Ginoong Shen, hayaan ninyo akong lumabas ng lungsod. Dahil sa akin nagsimula ang lahat ng ito. Dadalhin ko ang ledger at sisuko ako sa Liangzhou. Kapalit nyon, paatrasin ni Li Chuangren ang mga sundalo. Hindi ka lalabas para magpakamatay. Kailangan mong mabuhay para makita ang pagbagsak ni Li Chuangren. Ang laban na ito ay laban ng lahat ng nasa lungsod ng Heisha. Mukhang marami ang 800, pero mas mataas ng 2 chi ang ating pader kaysa noong nakaraan. Nadagdagan ng 6 ang malalaking pana at 1 ang katapulta. Kung naharang natin ang 350 noon, kaya rin nating harangin ang 800 ngayon. Nagdagdag tayo ng 3 bakal na trangka sa likod ng tarangkahan. Kahit bangging nila iyon, doble ang oras na kakailanganin para mabasag. Magkakros ang saklaw ng 3 katapulta kaya walang patay na anggulo. Doble na ang nakaimbak nating mga banga ng pulbura. Kumpleto na ang lahat ng gamot para sa mga sugatan. Pinalawak sa 3 silid ang pagamutan. Halos doble na ang lakas ng ating mga sandata. Pero pareho pa rin ang mga sundalong haharap sa atin. Hayaan natin silang dumating. Nakahanda na ang mga siga. Kapag nakita ang kaaway, sindihan agad ang hudyat. Simula ngayon, pumwesto ang lahat para sa labanan. Ipakita natin sa kanila kung ano ang tunay na sistemang pananggol. Ito ang tinatawag kong aktibong pagpigil sa banta. Ang malalaking pana ay para lamang sa pagtatanggol ng lungsod. Pero ang bagay na ito ay kayang dalhin ang ating kapangyarihan saan man natin gusto. Ang tibay ng wood steel ang susi. Kaya nitong tiisin ang matinding init mula sa sunod-sunod na pagsabog ng pulbura. Nang hindi pumuputok. Ito pala ang maalamat na sandata. Napakahusay ng pagkakagawa nito. Napakahusay, para itong himala. Sinabi ni Ginoong Shen. Ang tawag dito ay standardized production. Kapag natapos ang baril na ito, wala nang mangangahas na harangin ang mga ruta ng kalakalan ng lungsod ng Heisha. Eksaktong-eksakto ang sukat ng bawat pyesa nito. 30 taon na akong panday. Pero hindi pa ako nakakita ng bakal na napakahigpit at eksakto ang pagkakabit. Para talaga itong himala, sa lakas ng sandatang ito. Baka kahit libu-libong kawal ay hindi ito mapigil. Ito ang kapangyarihan ng industriya.
Sa harap ng standardization, mawawalan ng kabuluhan ang tapang ng iisang tao. May malaking labanan pagkalipas ng 3 araw. Mas marami ang magiging sugatan kaysa noong nakaraang pagkakataon. May 3 silid, 12 operating table, at gamot para sa 100 tao. Sinanay na rin ang pangkat ng kababaihan sa first aid at pagbibenda. Dalhin sa akin ang mga malubhang sugatan. Kaya na nilang asikasuhin ang mga bahagyang sugatan. Pag napakarami ng malubhang sugatan, kakayanin mo ba? May natutuhan ako habang ipinatatapon. Kapag hindi mo kinaya, mamamatay ka. Noong ginagawa mo ang pistola, itinatayo ang pader, at hinahalo ang pulbera. Inisip mo ba kung kakayanin mo? Hindi. Ako rin, hindi. Gawin lamang natin ng maayos ang dapat gawin. Hindi natin kontrolado ang magiging resulta. Ang pistolang ito, kapag nabasag ang tarangkahan, dalhin mo ito. Ano ang gagawin ko rito? Paano ka naman? May isa pa akong pistola. Kapag nabasag ang tarangkahan at may pumasok sa pagamutan, gamitin mo ang baril na ito. Sige. Walong daang tao, kasama ang mga siege tower at katapulta. Hindi ang battering ram ang pinakamalaking banta. Kayang pigilan ng mga mamamana sa mga tore ang ating malalaking pana. Unahin ng mga mamamana ang mga siege tower. Naiintindihan. Maestro Ma, kargahan ng mga banga ng pulbera ang katapulta at ituon sa mga siege tower. Wasakin muna ang mga tore. Mabagal kumilos ang siege tower. Sa unang putok, tirahin ang nasa kaliwa. Ikarga ang banga ng pulbera. Sindihan ang maliit na banga. 5 hakbang ang layo ng tama. Labas ang ikalawang putok. Magaling. Tirahin ang tore sa kanan. Isugod ang battering ram. Itulak ninyo habang nakakanlong sa mga kalasag. Lahat ng mamamana, paputok. Huwag hayaang makaputok ang mga pana ng Heisha. Unang hanay, 2 putok. Ikalawang hanay, paputok. Ikatlong hanay, maghanda. Magpalitan kayo. Huwag tumigil. Kargahan ng malaking banga ng pulbera ang katapulta. Itutok sa siege tower. Habang inilalapit nila ang tulay. Pasabugin ang siege tower. Ah. 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 Magbagsak ng banga ng pulbera sa harap ng tarangkahan. Bilisin. Napakalapit na nila. 30 hakbang sa harap ng tarangkahan, masyado yung malapit para sa katapulta. Wala akong pakialam. Kahit matamaan ng pader, paputokin ninyo. Mga kapatid, kapag nabasag ang tarangkahan, gagamitin natin ang sarili nating mga katawan para harangan ang lagusan. Walang duwag sa lungsod ng Heisha. Walang duwag. Shito, ikaw na ang mamahala sa mga katapulta. Ipagpatuloy ang pagpapaputok ng mga malalaking pana. Ginoong Shen, bakit kayo bumaba rito? Jiaohu, kapag nabasag ang tarangkahan, kumalat kayo sa magkabilang panig. Bigyan ninyo ako ng malinaw na linya ng putok. Ginoong Shen, sapat ba ang iisang mahabang baril na iyan? Shenfeng, ano pa ang kaya mong gawin? Nasaan ang kulog sa palad mo? Ginoong Li, alam mo ba kung bakit tinatawag ko itong baril? Dahil isa itong kapangyarihang hawak sa palad. Hindi lilihis ang susunod na bala. Gusto mo bang mamatay, o gusto mo pang manatiling prefect?
Umatras. Paatrasin ang mga sundalo. Sa utos ng langit, ipinahahayag ng emperador, ayon sa ulat ng censorate. Ang prefect na si Li Changren ay pinaghihinalaang naglustay ng pondong panghukbo, lihim na nagbenta ng mga sandata. At nagparatang sa mga tapat na opisyal, bukod sa iba pang mabibigat na krimen. Agad siyang aalisin sa tungkulin. At lilitisin ni Zhang Zhengjian kasama ang Ministry ng Katarungan. Si Sun Dexiang ay iimbestigahan at lilitisin sa parehong kaso. Sundin ang kautusan. 5 taon na. Ginoong Li, naaalala mo pa ba ako? Zhao Hu. Buhay ka pa. Noong araw na ipinahamak mo ako, dapat inasahan mo na ang araw na ito. Narito ang lahat ng talaan. Nagkatugma ang sulat kamay at mga selyo. Walang pagkakamali. Li Changren, aamin ka ba, o hihintayin mong madagdagan ang parusa mo? Aamin ako. Ang pondong panghukbo, bakal, at pagpaparatang. Aaminin ko ang lahat. Hahaha, ngayon, ligtas na ang mga ruta ng kalakalan ng lungsod ng Heisha. Inumin natin ito para kay Boss Shen. Hahaha, magkakaroon na ng opisyal na katayuan ang lungsod ng Heisha. Sa hinaharap, maaari nang direktang dumaan sa kanlurang rehiyon ang mga kalakal nang hindi binubuwisan ng pamahalaan ng Liangzhou. Kayong lahat ang aming pangunahing kasosyo. 10% mas mababa ang presyo. Tinanggihan ni Zhao Hu ang pagbabalik sa dati niyang tungkulin. Sa halip, hinirang siyang commander ng seguridad ng lungsod ng Heisha. Bago dumating ang bagong opisyal, itatatag ko ng maayos ang lahat ng sistema para sa pader at mga ruta ng kalakalan. Dumating ang kautosang imperial. Ang ipinatapong si Shenfeng ng lungsod ng Heisha, tanggapin ang kautosan. Ang karaniwang mamamayang si Shenfeng ay tumatanggap sa kautosan. Sa utos ng langit, ipinahahayag ng emperador. Ang lungsod ng Heisha ay matatagpuan sa hilagang kanlurang hangganan. Tapat at payak ang mga mamamayan nito. At sagana ang mga produkto. Pinamunuan ng ipinatapong si Shenfeng ang buong lungsod sa pagtatayo ng mga bahay at pader. Paggawa ng ladrilyo at pag-smelt ng bakal. Pagbubukas ng mga ruta ng kalakalan. At pagtatanggol laban sa mga kaaway. Malaki ang kanyang naging ambag. Simula sa araw na ito, ang lungsod ng Heisha ay papalitan ng pangalang Heisha Frontier Garrison Town. Itatatag ang posisyon ng tagapangasiwa ng bayan, at si Shenfeng ang hahawak nito. Bibigyan ito ng 10 taong kalayaan sa buwis at karapatang malayang makipagkalakalan. Pahihintulutan din itong panatilihin ang sariling puwersang pananggol. Ipinag-uutos din na, ang lahat ng rehistro bilang ipinatapong bilanggo sa lungsod ng Heisha ay burahin. Papalitan ang mga ito ng rehistro bilang mamamayan ng Frontier Town, na may kaparehong karapatan ng mga mamamayan ng Liangzhou. Sundin ang kautusan. Hindi na tayo mga ipinatapong bilanggo. Tao na ulit tayo. Dumating na ang kautosang imperial. Mula sa kampo ng mga ipinatapon. Naging opisyal na Frontier Town ang lungsod ng Heisha. Pero alam ninyong lahat, pangalan at katayuan lamang ang mga iyon. Ang tunay na pagbabago ay hindi nakasalalay sa dilaw na kasulatang ito. Nakasalalay ito sa mga pader at pugon, mga ruta ng kalakalan, at mga sistema. Ano ang susunod nating gagawin? Una, gawing formal at sistematiko ang industrial na sistema ng lungsod ng Heisha. Ikalawa, palawakin ang produksyon, magtayo ng isa pang mataas na pugon, 2 pugon ng ladrilyo, at 1 pugon ng salamin. Ikatlo, magbukas ng direktang rutang pangkalakalan patungo sa kanlurang rehiyon. Pagbalik ni Hassan, naiparating na niya, sa hari ng kutsa ang tungkol sa mga salamin ng lungsod ng Heisha. At mga patalim na crucible steel. Interesado ang hari ng kutsa na, tumagda sa isang pangmatagalang kasunduan sa kalakalan sa lungsod ng Heisha. Ang kutsa ay isang makapangyarihang kaharian sa kanlurang rehiyon. Kapag nakalagda tayo ng kasunduan sa kutsa, hindi na tayo maaabot ng buwis sa kalakalan ng pamahalaan ng Liangzhou. Tama, hindi na tayo mapamamahalaan ng Liangzhou. Pero maaari pa rin tayong makipagtulungan sa kanila. Hindi ba palagi mong tinatanggihan ang pantay na hatian? Sino man ang bagong prefect, kahit sino pa siya, hanggat hindi niya hinaharangan ang ating daan.
Aanyayahan natin siyang makipagnegosyo. Hatiin natin ng pantay ang kita. Pagkalipas ng 3 buwan, bumagsak si Lee Changren. Dumating ang kautosang imperial. Alam na ngayon ng korte na may pulbura at mga sandata ang lungsod ng Heisha. Pero hindi nila tayo pinarusahan. Dahil kumikita tayo. Ibig mong sabihin, pera ang dahilan kaya hindi tayo inusig ng korte. Oo, sa pagitan ng isang frontier town na kumikita, at isang frontier town na puro pondong panghukbo lamang ang inuubos. Pipiliin ng korte ang una. Pero kapag dumating ang araw na hindi na kumita ang lungsod ng Heisha, o napalitan ng emperador ng isang taong walang pakialam sa pera, ang rippling ito ang magiging huli nating seguridad. Sinimulan mo na ba ang maramihang paggawa ng rippling ito? Naitayo na ang production line ng mga bala. 20 bala ang nagagawa bawat araw. Hindi man kasing lakas ng dati kong barilang rippling ito. Ito ang may pinakamagandang halaga kapalit ng gastos. Ito ang pinakamainam nating sandata sa kasalukuyan. Naisip mo na ba, nagtayo ka ng isang estado sa loob ng estado sa lungsod ng Heisha? Hindi ito estado sa loob ng estado. Isa itong espesyal na zonang industrial. Kinikilala ng korte, legal, at nagbabayad ng buwis. Kapag lumaki ang halaga ng produksyon ng lungsod ng Heisha, hanggang maapektuhan nito ang kita sa buwis ng buong hilagang kanluran. Hindi lamang tayo hindi gagalawin ng korte. Poprotektahan pa nila tayo. Ginoo, pagod pa ang mga kabayo mula sa mahabang paglalakbay. Hindi mahalaga, pumunta muna tayo sa lungsod ng Heisha. Kara-rating lamang ninyo sa Liangzhou, Ginoo. Hindi pa kayo nakaiinom kahit isang lagok ng tsaa, pupunta na agad kayo sa lungsod ng Heisha. Bago ako pumunta sa Liangzhou, binasa ko sa kabisera ang record ng kaso ni Lee Changren. Hindi ito napabagsak ng 350 sundalo. At napa-atres ng isang putok ang 800 sundalong kumukubkob rito. Tumaas ng 20% ang buwis sa kalakalan ng Liangzhou ngayong quarter. Lahat iyon ay dahil sa lungsod ng Heisha. Kung hindi ko muna makikita ang lugar na ito, paano ko gagampanan ang tungkulin bilang prefect ng Liangzhou? Isang zang at 5 chi ang taas ng pader. Pantay at napakaayos ng bawat dugtungan ng ladrilyo. Ang mga ladrilyong ito ay niluto sa napakataas na temperatura. Doble ang tigas nito kumpara sa ladrilyo mula sa opisyal na pugon ng Liangzhou. May hindi bababa sa 30 malalaking pana sa ibabaw ng pader. Hindi dekorasyon ang mga iyon. Nakahigpit at nakahanda ang lahat ng bagting sa likod ng mga siwang ng pader.